Kasosyo ko ang asawa ng kapatid ko. Sa tabi ng University Town. Sa pagbubukas ng isang bone broth malatang shop, mahigit 1,000 mangkok ang nabebenta namin araw-araw. At ang net profit namin sa loob ng isang taon ay umabot sa 1.5 milyon. Ate, bilisan mo naman. Hindi mo ba nakikitang mahaba ang pila sa labas? Sandali lang, matatapos na. Ngayon na ang araw ng hatian ng kita para sa katapusan ng taon. Gamit ang perang ito, madadala ko na ang aking kawawang anak na pinanganak na pipi para magpa-opera sa vocal cords. Pero hindi ko akalain na isang planadong panloloko ang naghihintay sa akin. Ate, itong 20,000 ay para sa pagod mo. Napagod ka rin sa kusina sa buong taon na ito. Kunin mo ito at bumili ka ng bagong damit. Liu Ying, anong ibig sabihin nito? Hindi ba't napagkasunduan nating magkasosyo sa shop? Ikaw ang sa puhunan, at ako naman sa teknikal at paggawa. At hahatiin natin ng pantay ang kita sa katapusan ng taon. Ang net profit ng shop ngayong taon ay 1.5 milyon. Tapos ngayon, 20,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Duuyan, ikaw ay isang babaeng lampas 30 na at hiwalay sa asawa. Kung maghahanap ka ng trabaho sa labas, pinakamataas na ang 2,000 bilang tagahugas ng plato. Kung hindi dahil sa kabutihang loob ng hipag mo, natulungan ka. Saan ka makakakuha ng 20,000? Makinig ka kay mama, tanggapin mo na ito. Huwag kang walang utang na loob. Nga, ate, malaki na ang 20,000. Ang trabaho mo, kahit sinong janitor ay kayang gawin yan. Tama, ang ginagawa mo lang naman ay maghugas ng gulay at magluto ng noodles. Ang malaking bahagi ng upa sa shop, ako ang nagbayad lahat. Sabi niyo dati magkasosyo tayo. Pero ngayon itinuturing niyo lang akong empleyado. Siguro hindi niyo alam na ang mga estudyante sa University Town ay pumipila araw-araw. Dahil lang sa akin. Dahil sa soulful beef bone broth na niluluto ko simula alas 4 ng madaling araw. CJ. Ganyan nga dapat. Dapat maayos ang turingan sa pamilya. Itong 20,000, ituring niyo na lang na bayad ko sa inyo para sa pagluluto ko ng sabaw sa loob ng isang taon. Pero, simula bukas, hindi na ako magtatrabaho rito. Ate, anong ibig mong sabihin? Bagong taon na bagong taon, nanggugulo ka. Dahil sabi niyo kahit sino ay kayang gawin ang trabaho sa kusina. Humanap na lang kayo ng iba. Duuyan, anong ginagawa mo? Bagong taon na, saan ka pupunta? Ma, hindi na ako kailangan sa shop. Nahihiya na rin akong manatili rito. At palamunin lang sa bahay. Lalabas ako at maghahanap ng matitirhan. Ikaw talagang bata ka. Bakit napakatigas ng ulo mo? Bagong kasal ang kapatid mo at malaki ang pressure sa kanya. Ang bayad sa bahay at sasakyan, lahat yan kailangan ng pera. Bilang ate, hindi mo ba siya pwedeng intindihin? Hiwalay ka na sa asawa, at may kasama pang anak na hindi nakakapagsalita. Hindi na maganda ang reputasyon mo. Kung mananatili ka rito, mapoprotektahan at maalagaan pa kita. Kung pipilitin mong umalis, pag-usapan tayo ng mga kapitbahay. Anong iisipin nila sa pamilya natin? Ma, 35 na ako. Hindi 3 taon at kalahati. Itong 20,000, ituturing ko na lang na New Year ang pao, mula kina Gugso at Liu Ying. Ma, hayaan mo siya. Wala lang talaga siyang utang na loob. Kapag nagutom na siya sa labas, kusa rin siyang babalik. Pero ang sabaw sa shop, si Duoyan ang laging nagluluto niyan. Kung wala siya, magiging maayos pa ba ang negosyo? Maliit na bagay lang yan. Sino ba ang hindi marunong magpakulo ng buto? Dagdagan lang ng maraming chicken powder at vetsin. Kahit gaano pa kapili ang mga estudyanteng iyon, hindi rin nila mapapansin ang pagkakaiba. Kahit wala siya, magiging patok pa rin ang negosyo natin. Kwarto para sa upa. 800 kada buwan. Pwedeng magluto. 2 istasyon lang mula sa City Hospital. Mas mapapadali ang pagbisita ko kay Nanan. Hello, nakita ko sa pader. Ang pinaskil mong patalastas para sa paupahan. Available pa ba ang kwarto? Available pa. Ilang tao ang titira? Ako lang mag-isa. May anak din akong babae. Pero hindi muna siya rito titira. Sige, pwede ka bang pumunta ngayon para makita ito? Nandoon ako ng alas 3 ng hapon. Sige, pupunta ako doon ng alas 3. Pipirma ng kontrata ng alas 3. May oras pa. Kailangan ko munang bisitahin si Nanan sa ospital. Ah, mabait ba ang Nanan namin ngayon? Nakikinig ba siya sa doktor? Kumain na ako, kumain na si Mama. Busog na busog ako. Hindi natitira si Mama sa bahay ni Lola. Si Mama ay malapit sa ospital. Nakahanap ng maliit na bahay. Napakalapit lang sa iyo. Kapag maayos na ang operasyon mo at nakalabas na, isasama ka ni Mama doon para tumira. Elmath, tamang-tama ang dating mo. Hahanapin sana kita. Doktor, kumusta po ang lagay ni Nanan ngayon? Maayos naman ang pagkontrol sa pamamaganitong nakaraang 2 araw. Pero ang problema sa pagdidikit ng kanyang vocal cords, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Inirerekomenda naming operahan siya sa lalong madaling panahon. Doktor, alam ko po. Gumagawa po ako ng paraan para makalikom ng pera. Magkano po ang bayad sa operasyon? Kailangan ng hindi bababa sa 300,000. Inakala kong makakaasa ako sa hatian sa kita sa katapusan ng taon. Para pambayad sa 300,000. Pero ngayon, 20,000 lang ang ibinigay nila sa akin. Paano ito magkakasya? Doktor, bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Susubukan ko pang maghanap ng pera. Susubukan kong i-extend pa ang palugit para sa iyo. Kahit hindi malaki ang lugar na ito. Tahimik naman. 300,000 ang kailangan para sa operasyon ng anak ko. Mahirap itong ipunin sa maikling panahon kung magtatrabaho lang ako. Dapat ba akong magbukas muli ng malatang shop? Hindi masyadong nakakapagod ang pisikal na tindahan. At madali ring makontrol ng ibang tao. Sa totoo lang, nitong nakaraang 6 na buwan, pinag-aaralan ko kung paano gagawing standardized seasoning packs. Ang aking beef bone soup base. Malinamnam at mabango ang aking beef bone soup base. Lahat ng nakatikim ay hindi tumitigil sa pagpuri rito. Kung magagawa itong seasoning packs para sa merkado, Duoyan. Siguradong magiging maganda ang benta nito, Duoyan. Duoyan. Naghahanap ako ng isang maliit na food processing plant na malapit ng magsara. Kuya Wang, nabalitaan ko pong bakante ang planta nyo. Kaya pinuntahan ko po kayo. Tikman nyo po ang soup base ko.
Gusto ko pong gumawa ng standardized bone soup seasoning packs. At gusto ko pong kayo ang mag-produce para sa akin. Neng, napakahusay ng sabaw mo. Malinamnam pero hindi nakakaumay. Malapot at may matamis na aftertaste. Walang lasang artificial flavorings. Kapag ginawa itong ready-made seasoning pack sa merkado, siguradong magiging patok na produkto ito. Kaya gusto ko po sanang makiusap, Kuya Wang. Na dito sa planta nyo, produce ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako mahuli sa bayad. Neng, sa totoo lang. Hindi na kaya ng planta ko. Ipaparenta na ito ng buo sa iba. Hindi na kami tumatanggap ng maliliit na order ngayon. Kung gusto mo talaga itong gawin, kailangan mong kunin ang buong production line. Magkano po ang kailangan para makuha ang lahat? 6 na buwang upa kasama ang depreciation ng kagamitan. Isang presyo na lang, 400,000. Isang presyo, 400,000. Ang hawak ko lang, ay ang perang galing sa pang-insulto ng aking hipag at bayaw. 20,000 na dibidendo. Dagdagan pa ng naipon ko sa pagtitipid sa loob ng maraming taon. Na 80,000, lahat ng ipon ko. Sa kabuuan, ay 100,000 lang. Pero kung susuko ako at makikipagkompromiso ngayon, ang anak ko, habang buhay, ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makapagsalita. At mananatili rin akong nasa laylayan. At laging apihin. Kuya Wang, 100,000. Magbabayad ako ng 100,000 bilang down payment. Rentahan ko ang production line na ito. Ang natitirang 300,000, babayaran ko ng buo sa loob ng 3 buwan. Kapag hindi ako nakabayad sa takdang panahon, isasauli ko sa iyo ang lahat ng kagamitan at ang planta. At itong 100,000 na down payment, hindi ko na kukunin kahit isang kusing. Sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon lang ako nakakita ng babaeng kasing tapang mong sumugal. Ang pustahang ito, sasabayan kita. Sa kabilang dako, sa Guji, nagkakagulo na sa tindahan ng malatang. Kumusta na ang sabaw? Boss, sinunod ko naman ang lahat ng steps. Pero ang hirap talagang kontrolin ng apoy. Hindi ko talaga makuha ang tamang timpla. Kahit simpleng sabaw hindi mo magawa. Marunong ka ba talagang magtrabaho? Pagpapakulo lang naman yan ng buto. Gaano ba kahirap yan? Umalis ka riyan, ako na. Anong klaseng sabaw ba ito? Malansa na, matabang pa. Lumalasa ang pagka-frozen, hindi na ako babalik dito. Sayang lang ang pera. Kaya pala matumal ang negosyo nyo kamakailan. Wala na talaga ang dating lasa. Ying, lagot na tayo. Ang daming customer na umalis. Dosena na ang bad reviews. Ang kita natin ngayong araw, nangalahati agad. Kapag nagpatuloy pa ito, malulugi na talaga ang tindahan. Hindi ko rin inasahang magkakaganito. Dati, kapag pinapanood ko si Guduoy na nagluluto ng sabaw, parang ang dali-dali lang. Sino nang mag-aakalang ang dami palang kailangang tandaan? Kahit ako na ang gumawa, hindi pa rin makuha ang tamang lasa. Anong gagawin natin ngayon? Bakit hindi na lang natin pabalikin ang ate ko? Siya lang ang makakakuha ng orihinal na lasa. Wala na tayong ibang magagawa. Paamuhin muna natin siya para bumalik at maisalba ang negosyo. Kaysa naman malugi tayo araw-araw. Eh, maayos naman ba ang pahinga mo sa bahay nitong mga nakaraang araw? Masyadong busy sa tindahan, hindi na namin kaya. Magulo na ang lahat. Bumalik ka na bukas para tumulong, sige na. Masyadong malakas ang hangin. Hindi kita marinig. Ang sabi ko, bumalik ka na sa tindahan bukas. Tatasahan namin ang sahod mo. Bibigyan ka namin ng 5,000 sa isang buwan. 5,000? Sa tindahan kumikita ng 1.5 milyon sa isang taon. 5,000 lang ang ibibigay mo sa akin. Ano ako, pulubi? Ibinaba ko ang telepono. Wala pang kalahating oras. May kumatok na sa pinto. Sino iyan? Ako ito. Duoyan. Paano ka nakakatira sa ganitong klaseng lugar? Masyadong kulob at mahalumigmig. Ang gulo-gulo pa. Maliit man ito. Tahimik naman at malaya ako rito. Kahit papaano, hindi na ako kailangang magtiis. O malamangan ng iba. Makinig ka sa nanay mo. Huwag ka nang magtampo o magmatigas. Sumama ka na sa hipag mo. Bumalik na kayo sa tindahan para tumulong. Pumayag na si Inying. Basta't bumalik ka lang sa trabaho. Dadagdagan niya ng 3,000 ang sahod mo buwan-buwan. 8,000 na lahat, sulit na diba? Ang kapatid mo, nitong mga nakaraang araw, hindi na makatulog sa pag-aalala sa tindahan. Sa sobrang stress, nagkaroon na siya ng singaw. At sumasakit pa ang ngipin. Bumagsak ng husto ang benta sa tindahan. Araw-araw nalulugi. Ikaw na panganay na kapatid. Panonoorin mo na lang ba siyang maghirap? Wala ka man lang bang awa? Naikela liwing at gukso ang tindahan. Sila ang nakikinabang kapag kumikita. Kaya dapat sila rin ang managot kapag nalulugi. Kung talagang naawa kayo kay Guksu, at ayaw niyo siyang maghirap, pumunta kayo mismo sa kusina, para tulungan silang magluto at magbantay. Bakit napakadamot mo, bata ka? Napakawalang puso mo. Pag-isipan mong mabuti, hiwalay ka na sa asawa at may kasama pang anak na hindi nakakapagsalita. Wala kang maaasahan. Kapag tumanda ka na at hindi na makakilos, sino pa ang aasahan mo? Sa huli, aasa ka rin lang sa kapatid mo para mag-alaga sa iyo hanggang huli. Kung ayaw mo siyang tulungan ngayon, at ayaw mo siyang kumita, sinisira mo ang sarili mong kinabukasan. Dati, lagi akong umaasa sa iba at sa pamilya ko. Lagi akong nagpaparaya. Lagi akong nagbibigay. Pero sa huli, panalamang at kahihiyan lang ang nakuha ko. Ako ang gagawa ng sarili kong landas. Huwag na kayong mag-alala. Mula ngayon tungkol sa tindahan ng pamilya Gu. Huwag na kayong lalapit sa akin. Boshengso, duo yan. Mula noon, ibinigay ko ang buong oras ko sa pagbebenta ng mga soap base pa. Boss, pwedeng makahingi ng 2 minuto. Pakitingnan po itong bone soap pack ko. Ano yan?
Gawa sa purong buto, walang halong kemikal. Napakalinamnam ng sabaw nito. Ayoko, ayoko. Sanay na ang mga suki ko sa dati naming lasa. Bakit ko papalitan? Huwag kang humarang sa negosyo ko, umalis ka na. Ah, boss, sulit po itong sopa ko. Mabilis ihanda at laging masarap. Hindi niyo na kailangang magtagal sa pagpapakulo. Makakatipid pa kayo sa pasahod. Ang daming kung ano-anong brand sa internet. Puro lang yan pakitang tao. Sanay na ako sa ganyan. Alis, alis, hindi ko kailangan. Sa loob ng isang buong linggo, wala akong naibenta kahit isang pa. Parang masasayang lang ang 100,000 yuan ko. Ang 3 buwang palugit sa pagbabayad ay parang hatol ng kamatayan na nakabitin sa ulo ko. Kaya naman, nilakasan ko ang loob ko at bumalik sa noodle shop ni Kuya Pang. Neng, hindi ko talaga kailangan yan. Mahigit 10 taon na akong nagpapakulo ng sarili kong sabaw. Ito ang lasang hinahanap ng mga suki ko. Kuya Pang, nakikiusap po ako. Subukan niyo lang po kahit isang beses. Isang linggo na akong naglalako, pero wala pa ring bumibili. Dito nakasalalay ang lahat ng meron ako. Ito ang huling baraha ko para mabuhay. Ang sopak na ito ay hindi katulad ng mga gawa sa kemikal na nabibili sa labas. Gawa ito sa purong buto na dahan-dahang pinakuluan. Malinamnam at talagang nanunuot ang lasa. Walang lansa. Hindi niyo na kailangang magpakulo ng matagal. Buhusan lang ng mainit na tubig, may lasa na agad. TXA. Wala kayong anumang panganib. Ibibigay ko ito sa inyo ng libre ngayon. Isipin niyo na lang na tinutulungan niyo ako. Subukan niyong iluto sa ilang batch ng noodles. Kung hindi masarap, itapon niyo na lang. Hindi na ako mangungulit. Pero kung masarap, tawagan niyo ako ulit. Sinubukan kong magnegosyo, pero paulit-ulit akong nabibigo. Habang problemado ako sa pagbebenta, ang pamilya kong walang awang nagtaksil sa akin, ay muling nagpakita. Duo yan, huwag ka nang magtampo. Sumama ka na sa amin pabalik. Nga, ate. Tama na yan. Bumalik ka na at magtrabaho ng maayos. Pumayag na si Inging. Bibigyan ka niya ng 8,000 kada buwan. Sapat na yan para sa inyong mag-ina. Eh, alam kong may sama ka ng loob. Mali ako noon. Tatasahan ko ang sahod mo. Bumalik ka na at magluto ulit ng sabaw. Pamilya pa rin naman tayo. Hindi na ako babalik. Ang tindahan nyo. Ayaw ko nang makialam dyan. Hindi ko na kailangang umasa sa inyo para mabuhay. Nakagawa ako ng sarili kong bone broth seasoning pa. Plano kong gumawa at magbenta nito ng mag-isa. Seryoso ba, ate? Nababaliw ka na ba sa sobrang pagtambay sa bahay? Ayaw mong gawin ang maayos na negosyo sa tindahan. Tapos magbebenta ka ng mga seasoning pa. Sino namang bibili ng walang tatak na produkto mo? Naku, nakakatawa ka talaga. Ilang taon ka lang nagluto ng sabaw sa kusina. Akala mo ba talaga expert ka na sa paggawa ng produkto? Akala mo ba madaling gumawa ng seasoning pa? Pabrika, lisensya, mamimili. Alin ba dyan ang meron ka? Kapag wala ang tindahan namin, wala kang silbi. Gusto mo pang magnegosyo para umasenso. Nananaginip ka yata. Duo yan. Huwag kang ang magbaliw-baliwan. Bumalik ka na lang sa trabaho para stable. Isa kang babaeng may kasamang piping anak, tapos magpapakahirap ka pang magnegosyo. Gusto mo bang patayin ang sarili mo sa hirap? Makinig ka kay mama. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Hindi ka pang negosyo. Paano kung malugi ka? Wala nang makakain kayo ni Nanan. Alisin mo na yung kalokohang ideya na yan. Sa tingin ko, nagmamatigas lang siya dahil sa galit. Bumalik ka na lang dito at magtrabaho. Magbayad ng utang. Hindi ba mas mabuti yun? Lalabas ka pa para mapahiya. Magpapakahirap sa wala. Sa huli, mawawala lahat sa'yo. Huwag kang babalik na umiiyak at magmamakaawang kukupin ka namin. Kung malugi man ako, kapalaran ko iyon. Mula ngayon, sarili ko ng landas ang tatahakin ko. Hindi ko kailangan ang respeto nyo. At lalong hindi ko kailangan ang plastic nyong malasakit. Huwag ka munang magmatigas. Tumawag ang doktor kanina. Pumunta ka sa ospital para makita ang anak mo. Magdesisyon ka pagkatapos mo siyang makita. Nanan. Doktor, kumusta po ang anak ko? Elmath, Gu, ang operasyon sa vocal cords ng anak mo. Hindi na talaga pwedeng ipagpaliban. May pagkakataon pa noon para maayos ito. Pero kung hintayin pa natin ang kalahating buwan, tuluyan ng magiging permanente ang kalagayan nito. Wala na itong pag-asang gumaling pa. Doktor, alam ko po, sinusubukan ko pong makalikom ng pera. Ilang beses na namin itong ipinagpaliban para sa inyo. Ito na ang huling palugit. Kailangang makabayad na sa susunod na linggo para ma-schedule. 300,000. Wala akong kahit isang kusing ngayon. Akala ko mababago ko ang buhay ko sa pagnegosyo. Pero ngayon, ni isang seasoning pack ay hindi ko maibenta. Kailangan ko ba talaga bumalik sa pamilya Gu? At hayaan silang patuloy akong apihin at kontrolin. Neng, ang bango ng seasoning pack mo. Mabentang-mabenta ang noodles kahapon. Kahit ang sabaw, inubos ng mga estudyante. Bigyan mo pa ako ng 500 packs. Pag-usapan natin ang presyo. Kuya Pang. Ano? Ano nang sabi mo? Ilang packs ang kailangan mo? 500. 500 packs. Hindi. Bigyan mo muna ako ng 800 pakete. CJ, Kuya Pang. 800 pakete. Tinatanggap ko ang order. Paano naman ang presyo? Ikaw na ang bahala sa presyo. Hindi ako tatawad. Maglilipat muna ako ng 10,000 bilang down payment. Dapat bukas ng hapon ng pinakalate. May deliver mo na ito sa akin. Kailangan na ito sa tindahan. Yuan. May pag-asa na si Mama. Makakaipon na si Mama para sa pampaopera. Magtiwala ka kay Mama. Hindi magtatagal at makakapagsalita ka na rin.
Neng, hangang-hanga talaga ako sa iyo. Kakuha mo pa lang ng down payment. Buong magdamag ka nang nadala ng mga sangkap para magsimula. Kahit bakal na tao, hindi kakayanin ang ganyang pagpupursige. Kuya Wang, wala na akong oras. Kulang pa ng 270,000 ang pampaopera ng anak ko. Kapag hindi nakabayad sa susunod na linggo, masisira na ang buhay niya. CJ, dahil nagtitiwala ka sa akin. Ako si Lau Wang. Sa mga darating na araw, itong matanda kong buhay, itutodo ko na rin kasama mo. Ngayong gabi, lulutuin natin ang batch na ito ng mga sopa. Bukas ng umaga, isa sa ilalim natin sa high temperature sterilization at vacuum packaging. Siguradong hindi mahuli ang delivery mo. Pangjin Noodle House. May nakita akong post sa Xiao Hongshu. Sabi nila, napakasarap daw ng bone soup noodles dito. Mas mabango pa ang sabaw kaysa sa Haidilao. Kumain ang roommate ko ng isang bowl kaninang umaga. At nirekomenda niya ito sa akin pagbalik niya. Titingnan ko nga, kung ano ba talagang meron dito. Waitang, ang may-ari ng katabing tindahan. Waitang, nakatayo sa kanilang pintuan. Waitang, spicy noodles, sumisilip. Waitang, nakatingin sa direksyon ng Pangjin Noodle House. Waitang, bakas ang pagkalito at inggit sa mukha. Anong nangyayari sa tindahan ni Lao Zhao? Dati-rati wala man lang katao-tao rito. Bakit ang haba ng pila ngayon? Anong pakulo ito? Nakita ko kaninang umaga na nag-post siya tungkol sa bagong produkto. Siguro may ginawa siyang promo o activity. Baka naka-discount. Mahilig talaga ang mga tao sa mura. Kung discount lang, hahaba ba ng ganito ang pila? Parang may kakaiba rito. Jane Ying. Tuloy po kayong dalawa. Ah. Neng, sa wakas dumating ka rin. Pumuti na ang buhok ko sa kahihintay. Kuya Pang. Pasensya na po. Magdamag kaming nagluto ng mga sopa kaninang madaling araw. Natagalan lang ng kaunti sa pag-impact kaninang umaga. Ayos lang, ayos lang. Basta't dumating ka. Halika, tutulungan kitang magbaba ng kargada. Sopak. Pangpangki Noodle House. Uy, teka. Hindi ba iyan yung dating tagaluto ng sabaw sa Guji? Talaga ba? Nagsasarili na pala siya ngayon. Siya ang nagluluto ng sabaw sa Guji noon. Napakasarap niyon. Yung sabaw sa Guji ngayon, parang pinaghugasan na lang ng kawali. Kaya naman pala. Neng, ito ang 20,000 na balanse. Gagamitin ko muna itong 800 pakete. Siguradong mag-order pa ako ulit. Kuya Pang, salamat po. Maraming salamat talaga. Kayo ang una kong naging kliyente. Kung hindi dahil sa inyo, huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo. Totoong mga sangkap ang gamit mo sa soup pack na ito. Kaysa sa mga kung ano-anong artipisyal na pampalasa. 10,000 beses na mas magaling ito. Mahigit 10 taon na ako sa negosyo ng pagkain. Kapag maganda ang isang bagay, malalaman ko agad sa isang tikim pa lang. Kaya sige lang, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Kahit gaano pa karaming produkto ang ilabas mo. Kukunin ko na lahat. Ano, yun? Yung seasoning pack na sinasabi nyo kanina. Pwede bang kumuha rin ako? Ako rin. Magkano ang benta mo sa seasoning pack na to? May negosyo akong malatang. Itong bone soup seasoning pack mo. Eksaktong-eksakto para sa akin. Kukuha ako ng 100 packs. Mga boss, salamat sa tiwala ninyo. Pero ang batch na to ng mga produkto, nareserba na lahat ni Kuya Pang. Wala nang natira. Ay, seryoso ka ba? Pero, ang susunod na batch ay lalabas na sa loob ng 3 araw. Kung interesado kayo, pwede ninyong iwan ang contact details nyo. Ako na mismo ang tatawag sa inyo. Magbibigay ako ng libreng samples. Subukan nyo muna. At kung magustuhan nyo, saka kayo bumili. CJ. Boss, bakit ang lansa ng sabaw na to? At itong mantikang nakalutang? Nakakadiri tingnan. Nasaan na yung dating sarap at bango? Gumagamit ba kayo ng mababang kalidad na artificial flavoring? Kung ayaw mong kumain, di huwag. Bahala ka. Kung nalalansahan ka, huwag kang pumunta rito. Anong klaseng ugali yan? Kaya pala wala nang kumakain sa shop nyo. Bagay lang sa inyo na malugi. Kahit ilibre nyo pa ako sa susunod, hindi na ako babalik. Sabi mo dagdagan lang ang chicken powder at mask, okay na. Ngayon, tignan mo. Sira na ang reputasyon natin. Malay ko ba na yung mga estudyante ay ganoon kapihikan? At saka, pinakamagandang buto ng baka naman ang binili ko. Bakit hindi pa rin makuha ang tamang lasa? Hay, kung nandito lang sana si Duoyan. Ang sabaw na niluluto niya. Kahit kalahating kalye ang layo, amoy na amoy ang bango. Boss, madam, may masamang balita. Galing lang ako sa University Town. Nag-ikot ako sa Westgate. Nakita ko na yung mga dati nating suki, nandoon na lahat kay Kuya Pang. Sa noodle shop niya at sa mga katabing tindahan. Anong pakialam natin? Kung doon sila kumakain ng noodles. Nagtanong-tanong ako. Lahat ng mga shop na iyon gumagamit na ngayon ng isang uri ng Duoyan bone soup seasoning pack. Ang sabaw na gawa sa seasoning pack na iyon. Eksaktong kapareho ng lasa ng sa atin dati. Hindi. Mas malinamnam pa kaysa dati. Anong sabi mo? Duoyan bone soup. Ang babaeng yun na si Duoyan. Nagawa niya ba talaga ang seasoning pack? Papaano nangyari yun? Saan siya kumuha ng pera para magpatayo ng factory? Saan siya kumuha ng mga mamimili? Ngayon, sa buong University Town. Kumalat na ang balita sa mga kainan. Sinasabing mabilis maubos ang seasoning pack na iyon. Hindi sapat ang supply sa dami ng gustong bumili. Balita ko, nitong mga nakaraang araw, si Duoyan ay nakakolekta na ng daan-daang libo sa down payment pa lang. Buong araw siyang nagde-deliver gamit ang tricycle niya. Yumaman na siya. Daan-daang libo ang walang kwentang iyon nagawa pang. Kumita ng ganoon kalaking pera nang hindi namin alam. Ang recipe na iyan ay malinaw na. Nabuo sa loob ng shop natin. Ibig sabihin pag-aari yan ng Yuki. Tama, kung hindi dahil sa mga sangkap at lugar na ibinigay natin sa kanya. Magagawa niya ba ang recipe na iyan? Ang walang utang na loob na iyon. Kumita na siya tapos gusto niya pang suluhin. Sabi ko na nga ba, itong si Duoyan. Matalino na talaga ang batang iyan, bata pa lang. Tara, puntahan natin siya ngayon din. Magkakapamilya naman tayo, walang dapat na samaan ng loob. Ngayong yumaman na siya, paano niya nagawang? Hayaan mo na ang sarili niyang kapatid. Sa mga sumunod na araw, ibinigay ko ang buong atensyon ko sa
Produksyon ng mga bone broth seasoning pack. Ibaba ng kaunti ang temperatura sa tank no. 2, ihanda na ang tank no. 3, para sa paglabas ng batch. CJ, bilis-bilisan nyo. Huwag nating antalahin ang vacuum packaging. Masusunod. Neng. Grabe, nakakabaliw na to. Kuya Wang, anong nangyari? May problema ba sa mga makina? O may nagbara ba sa production line? Anong problema ang sinasabi mo? Bumaha ang mga order. Sold out na tayo, ang daming gustong bumili ng seasoning packs natin. Tingnan mo. Ito ay galing sa Zhang's Malatang. Order sila ng 1,000 packs. Ito naman sa Liz Rice Noodles. Order ng 1,500 packs. At pati ang contractor ng University Town Cantino. 2, nagmaneho pa rito ng personal. Para umorder agad ng 3,000 packs. Neng. Kabuang 8,000 packs na order to. Hahaha. Ang factory ko. Ngayon lang naging ganito kasikat sa buong buhay ko. Hahaha. 8,000 packs. Basta't mapanatili natin ang ganitong takbo. Ang 300,000 para sa operasyon ni Nanan. May pag-asa na talaga. Bakit? Kuya Wang, hindi ito ang oras para maging emosyonal. 8,000 packs. Hindi sapat ang kasalukuyang stock natin. Kailangang bilisan agad ang produksyon. Tama. Anong gagawin natin? Susunod ako sa iyo. Una, kontakin mo agad ang mga kilala mong supplier ng sangkap. Bumili ka ng bulto-bultong sariwang buto ng baka. Tandaan mo, dapat ay sariwang katay sa araw na iyon. Dapat ay malaman ang utak ng buto. Kahit medyo mahal ang presyo, hindi tayo gagamit ng frozen meat. Baka masira ang reputasyon natin. CJ, tatawagan ko agad si Matandang Zhao. Pakakyawin ko ang lahat ng stock sa katayan niya ngayong araw. Pangalawa, simula ngayong araw, hindi hihinto ang mga makina. Mag-hire ka agad ng mga temporary worker sa malapit. Mag-alok ka ng dobleng sahod. Magkakaroon tayo ng 3 shift. Magpapalitan ang mga tao pero tuloy-tuloy ang makina. Kailangan sa loob ng 1 linggo, ang 8,000 packs na ito ay mai-deliver lahat ng may mataas na kalidad. CJ, ako, si Matandang Wang. Itutodo ko na ang lahat. Ngayong araw, sasabayan kita sa malaking laban na to. Trabaho na. Aba, medyo maingay at busy pala sa bulok na lugar na to. Ang bilis umikot ng mga makina. Sinasabi ko sa iyo, ate, ang galing mong magtago. Pasekret-sekret ka pang. Yung mayaman dito sa labas, hindi mo man lang sinabihan ang pamilya mo. Talagang itinuring mo kaming ibang tao. Duoyan, ang laki na pala ng factory mo. Alam ni mama na magiging matagumpay ka. Hihi. Magkano kaya ang kikitain dito? Sino kayo? Bawal ang basta-basta rito, production area ito. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang kinalaman. Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka sa harap ko. Factory ito ng sarili kong ate. Kaya parang ako na rin ang kalahating may-ari nito. Papasok ako kung kailan ko gusto. Isang trabahador ka lang, nangangahas kang harangan ako. Tiethe. Tama. Isang trabahador lang. Ang lakas ng loob na harangan ang kapatid ng may-ari. Sino ba itong mga kinuha mo? Mga katulong na walang modo. Guexu. Liu Ying. Lugar ko ito. Wala kayong kinalaman dito kahit kariting. Lumayas kayo rito ngayon din. Ate, parang wala ka namang konsensya sa sinasabi mo. Anong ibig mong sabihing lugar mo ito? Iyong recipe mo ng sabaw. Sa Guji iyan na buo. Ginamit mo ang pwesto namin. Ginamit mo ang mga sangkap namin. Araw-araw kang nag-eksperimento sa kusina. Kaya ang recipe na nabuo mo ay pag-aari ng Guji. Ngayon, gamit ang recipe namin. Kumikita ka ng malaki sa labas. Bakit mo ito susuluhin? Tama. Tama si Liu Ying. Hindi tama ang ginagawa mo. Alam mo ba, dahil kinuha mo ang recipe, ang hina na ng benta sa tindahan natin. Nawala na ang lahat ng mga suki. Ito ay trade secret. Dapat mong ibigay sa amin ang kalahati ng kita mo. At bayaran ang mga lugi namin. Duoyan, tama ang kapatid mo. Pamilya tayo kaya dapat magtulungan. Ngayong mayaman ka na. Paano mo matitiis ang kapatid mo? Makinig ka kay mama. Ibigay mo ang recipe ng soap base na ito sa kapatid mo. Mula ngayon, hayaan mong ang kapatid mo ang maging manager ng pabrikang ito. Babae ka lang. At may inaalaga ang piping anak. Hindi magandang nagpapakita ka sa publiko. Huwag kang mag-alala. Kapag kumita na, siguradong bibigyan ka ng kapatid mo. Ng parte mo. Sa inyo ang recipe. At gusto ninyong ibigay ko ang pabrika kay Guxu. Liu Ying, nakalimutan mo na ba? Dati, gumigising ako ng alas 4 ng madaling araw. Para magluto ng sabaw. Anong ginagawa ninyo noon? Kumakain ka lang ng butong pakwan. At siya naman ay naglalaro ng video games. Kumita kayo ng 1.5 milyon sa dulo ng taon. Pero 20,000 lang ang ibinigay nyo sa akin. Ngayong nakita ninyong kumikita na ako. Bigla kayong lalapit para makihati. Huwag na kayong managinip. Guduo yan. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kapag hindi mo ibinigay ang recipe ngayon, at hindi mo ipinaubaya sa akin ang pabrikang ito, sisiguraduhin kong hindi na ito makakapag-operate. Gusto mong mag-produce. Gusto mong kumita. Wawasakin ko ang lahat ng ito. Subukan mo lang. Subukan mong galawin ang mga gamit sa pabrika ko. At talagang malilintikan ka sa akin. Anong nangyayari rito? Dito pa kayo nagwala. Gusto niyo kaming mawalan ng trabaho. Sinubukan niyo pang apihin si Boss Gyu. Daanan muna ninyo ang mga hawak naming gamit. Kung papayag kami. Anong ginagawa ninyo? Guduo yan, huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi ko sa iyo, itigil mo na agad ang pagbebenta ng walang kwentang soap base na iyan. Kung hindi ay idedemanda kita sa korte. Sige, magdemanda ka. Ito ang recipe na in-apply ko noong nakaraang buwan. Ang patent receipt.
Protektado na ng batas ang recipe na ito. Kapag sinubukan ninyong gamitin ito, ako ang unang magdedemanda sa inyo ng infringement. Akala mo ba matatakot mo kami sa isang pirasong papel? Guduo yan. Binabalaan kita. Huwag mong sagarin ang lahat. Magkapatid tayo. Magkapatid. Bakit hindi niyo naisip na magkapatid tayo noong hatian na ng pera? Lumayas kayo. Kapag hindi pa kayo umalis, i-report ko kayo sa trespassing. CJ, ang galing mo na, ha? Kumikita ka sa ganitong paraan. Kakarmahin ka. Ang anak mo habang buhay, na magiging pipi. Nakumpleto ko na ang 300,000. Anak, hindi binigo ni mama ang pangako niya. Kailangang lumabas ka ng ligtas at maayos. Doktor, kumusta po ang anak ko? Makakapagsalita na ba siya? Elmath, naging matagumpay ang operasyon. Maayos na naayos ang bahagi ng vocal cords na nagkadikit. Ang paggaling niya ay mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Kung walang magiging problema, pagkalipas ng 2 linggo, makakatawag na ang anak mo sa iyo ng mama. Salamat. Salamat, doktor. Maraming salamat po talaga sa inyo. Walang anuman. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. Elmath, nabalitaan ng aming departamento ang tungkol sa iyo. Mag-isang nagpapalaki ng anak at talagang nagsumikap ng mag-isa sa negosyo para maipon ang pambayad sa operasyon. Hindi iyon madali. Isa kang dakilang ina. Hindi ako dakila. Ina niya ako. Hindi ko hahayaang habang buhay siyang hindi makapagsalita. Nasa ilalim pa ng anesthesia ang bata. Maya-maya ay ililipat na siya sa ward. Magpahinga ka muna sandali. Napaka-importante rin ang panahon ng paggaling. Hindi dapat magkasakit ang pamilya. Kuya Wang, anong nangyari? Naku, may masamang balita. Tumingin ka agad sa internet. Tingnan mo ang post na ito. Sinasabi sa post na, ang ilang sikat na kainan ngayon ay gumagamit ng sabaw mula sa iisang iligal na gawaan. Nilagyan daw ito ng maraming kemikal na pampalasa. Kaya naman nakaka-addict ito. May mga litrato pa sa ibaba, tingnan mo. Hindi ba ito yung noong nagluluto ako ng sabaw sa kusina ng Guji? At palihim na kinuhaan ni Liu Ying. Nagkagulo na ang mga tao sa internet. May mahigit 30 kliyente na ang tumawag para bawiin ang kanilang deposito. Pati ang Bureau of Industry at Quality Control ay tumawag din para sa refund. Nakatanggap sila ng formal na reklamo. Magkakaroon ng biglaang inspeksyon sa planta mamayang hapon. Kuya Wang, huwag kang mag-alala. Wala tayong ginagawang masama kaya wala tayong dapat ikatakot. Ihanda natin ang lahat ng mga test report at mga permit sa produksyon. At saka, ang detailed footage mula sa production area. Kumuha ka ng pinakamalinaw na bahagi. Kumuha rin tayo ng abogado para ipatrace ang B-address ng account na nag-post nyon. Ikaw ba si Guduoyan? Opo, may nag-report sa iyo sa ilalim ng tunay na pangalan dahil sa paggawa at pagbenta ng nakakalasong pagkain. Seryoso ang usaping ito. Makiisa po kayo sa amin at sumama sa presinto para sa isang pahayag. May nag-report gamit ang tunay na pangalan. Sinasabing para ma-addict ang mga customer, ay naglalagay ka sa malatang soap base ng mga ipinagbabawal na sangkap. Tingnan mo ito. Gawa-gawa lang iyan. Ang aming planta ng soap base ay legal at sumusunod sa mga patakaran. Officer, tingnan niyo po, kung mayroon kang mga legal na dokumento, bakit may magre-report sa iyo gamit ang tunay na pangalan? May kilala ka bang gagawa nito? Baka kakumpetensya sa negosyo. Hindi maganda ang takbo ng negosyo nila, kaya gumagamit sila ng ganitong maduming paraan para pabagsakin ako. Naiintindihan namin ang sitwasyon mo, pero dahil may formal na reklamo, at dahil kumalat na ito sa internet, at nagdulot ng malaking epekto, kailangan naming sumunod sa tamang proseso. Ang mga produkto sa bodega, kailangan naming i-sequester pansamantala. Kukuha kami ng sample para ipasuri sa isang laboratorio. Habang wala pang resulta ang pagsusuri, hindi ka maaaring umalis ng lungsod. Dapat kang maging handa para sa investigasyon anumang oras. Walang problema. Makikipagtulungan ako ng lubos. Sige, maaari ka nang umuwi muna. Sasabihan ka na lang namin kung may kailangan pa kami. Ginoong pulis, inaresto ba ang anak ko? Duoyan, nawawala ka na ba sa sarili? Bakit mo nagawang gumawa ng labag sa batas? Sabi ng kapatid mo, na-expose ka raw sa internet. Naglagay ka raw ng mga nakakalasong sangkap. Ganoon ka na baka desperado sa pera. Ma, wala akong ginagawang masama. Huwag ka nang magdahilan. Nalaman na ni Inying ang lahat. Ngayon, puro pambabati ko sa iyo ang nasa internet. Inimbestigahan na rin ng Health Bureau. Nasa malaking gulo ka na ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Pamilya pa rin tayo. Ibigay mo lang ang receipt ng seasoning pack. Ibigay mo sa amin. Hayaan mong si Inying ang magpaliwanag sa mga kliyente. Sasabihin namin na receipt ito ng Guji. Na ninakaw mo at binago ng walang pahintulot. Ipapasa namin ang lahat ng sisi sa iyo. Para maisalba pa ang Guji. Gweksu. Ang taong nag-report sa akin gamit ang tunay na pangalan. Si Liwing iyon, di ba? Wala kang pakialam kung sino ang nag-report. Ang punto ay lumabag ka sa batas. Inililigtas lang kita. Duoyan, makinig ka na sa kapatid mo. Ibigay mo na sa kanila ang receipt para matapos na ang lahat ng ito. Hiwalay ka na sa asawa. At kung makukulong ka pa, masasayang na ang buong buhay mo. Ma, ulitin ko. Wala akong ginawang labag sa batas. Akin ang receipt na iyon. Walang sinumang makakakuha nito. Tungkol naman sa kung sino ang nag-report. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, tiyak na pagbabayarin ko siya. Wala kang utang na loob. Maghintay ka na lang na makulong. Nakalabas ka na pala. Anong balita? Nakalabas na ako pero kinumpis ka ang mga produkto. Hinihintay pa ang resulta ng lab. Mga buwisit sila. Nagpautos na ako kanina. Na-i-copy lahat ng footage nitong nakaraang 2 buwan. Nakuha na ang lahat. Mula sa pagdating ng raw materials hanggang sa paglabas ng produkto. Walang kulang kahit isang frame. Nakausap ko na rin ang abogado. Si Attorney Chen. Mula sa University Town. Eksperto siya sa mga kaso ng food safety. Darating siya sa planta pagkalipas ng kalahating oras. Sige, pupunta na ako roon.
Naglakas loob si Liu Ying na i-report ako gamit ang pangalan niya, dahil alam niyang wala akong oras para asikasuhin ito. Ang gusto niyang mangyari ngayon, habang naghihintay ng resulta ng lab sa loob ng ilang araw, ay agawin ang lahat ng mga kliyente ko, at pabagsakin ang planta ko. Hindi pera ang habol niya, gusto niyang tuluyan na akong mawasak. Kuya Pang, pasensya na sa istorbo ng ganitong oras. Tatawagan sana kita. Nabasa ko yung walang kwentang post sa internet. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Bukas, ipapaprint ko ang test report, at ipapaskil ko sa harap ng tindahan ko. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na magsalita ng masama. Kuya Pang, huwag ka munang magpadalos-dalos. May kailangan akong pabor sa iyo. Ano iyon? Kilala mo ang mga may-ari ng mga tindahang gumagamit ng seasoning pack ko. Tulungan mo akong tipunin sila sa tindahan mo. Bukas ng alas 10 ng umaga. Pupunta ako roon ng personal. Sa harap nilang lahat, ipapaliwanag ko ang lahat ng dokumento, pagsusuri at proseso ng produksyon. Iisa-isahin ko ang lahat para maging malinaw. Walang problema. Tatawagan ko na sila isa-isa ngayon. At sabihin mo rin sa kanila na kung meron mang makatanggap ng tawag mula sa nagpapakilalang taga Gucci na nag-aalok ng mga produkto sa napakababang presyo, huwag na huwag silang pipirma ng kontrata. Kumuha muna sila ng litrato bilang ebidensya. Naintindihan ko. Gusto ng mga tuso na iyan naman namantala sa sitwasyon. Sige, babantayan ko. Elmath, Gu, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Unahin natin ang magandang balita. Ang iyong patent application at resibo ay legal at may visa. Ang production license at business license ay kumpleto lahat. Bawat batch na lumalabas sa planta ay may inspection report. Kumpleto ang mga dokumento. Sa ganitong sitwasyon, basta't walang problema sa resulta ng lab test, hindi ka lang mapapawalang sala. Maaari mo pa silang kasuhan ng libel, unfair competition at paninirang puri. Ang masamang balita naman, habang wala pa ang resulta ng lab test, lahat ng iyong produkto ay kailangang i-hold. Hindi ito maaaring ilabas sa planta. Sa 8,000 pakete na order mo, maraming mga customer ang magkakansela dahil sa presyo ng publiko. Pagdating ng oras na malinis na ang pangalan mo, baka nakuha na ng iba ang merkado mo. Actually, Chen, gaano kabilis ang lab test? Karaniwan ay 7 hanggang 10 working days. Pero kung handa kang magbayad, maaari itong lumabas sa loob ng 3 araw. Magkano ang rush fee? 30,000. Gawin mo. Ipadala na ang mga sample ngayong gabi. Magbabayad ako ng dagdag na 1,000,000 para isa lang na nila agad sa makina magdamag. Neng, ito ay, Kuya Wang, sulit ang 30,000 na ito. Sa bawat araw na lumilipas, higit pa sa 30,000 ang nawawala sa akin. May isa pa. Tungkol sa post sa forum, kinontak ko na kanina ang mga administrator. Sabi nila kailangan ng pulis para makuha ang e-address. Pero, sinuri ko ng mabuti ang orihinal na litrato, ang mga tile sa pader, posisyon ng chopping board, at ang stainless steel na spice rack sa tabi ng kalan, ay kaparehong-kapareho ng lumang litrato ng kusina ng Gucci na ipinakita mo sa akin. Ang mas mahalaga pa, sa kanang bahagi sa ibaba ng litrato, may makikitang kanto ng kalendaryo. Ang numero sa kalendaryo ay 7. Ibig sabihin, ang litratong ito ay kinuha. Ilang buwan na ang nakalilipas. Samantalang ang sarili mong planta ay noong nakaraang buwan mo lang nakuha. Sa madaling salita, ang lugar sa litrato ay hindi ang iyong planta at hindi rin tugma ang oras. Ang ebidensya ng kanyang paninira ay hawak na natin. Actually, Chen, pakihanda ang demanda ngayong gabi. Kakasuha ko si Liu Ying ng 3 bagay. Label, commercial defamation at paglabag sa portrait rights. Naintindihan ko. Paano naman ang tungkol kay Pangsh bukas ng umaga? Ako ang pupunta. Mga veterano na ang mga iyon. Sasama ako sa iyo. Manatili ka rito sa planta. Bantayan mo ang mga raw materials, ledger, at records ng operasyon ng mga makina. Sa mga susunod na araw, hindi ito dapat iwanan kahit isang saglit. Kung may dumating na quality inspection o taga Bureau of Commerce, suriin mo muna ang kanilang mga gi. Saka mo tawagan si Achoy. Chen, huwag kang magsasabi ng kahit ano. Naintindihan? Neng, sa wakas dumating ka rin. Nandito na ang lahat. Hindi maganda ang timpla ni Matandang Li. Tumanggap siya. Ang tawag tungkol sa mababang presyo ng Gucci. Naintindihan ko. Mga boss, bago ang lahat, ito ang lahat ng mga dokumento at permit ng pabrika ko. Nakita ko ang post na iyon sa internet. Ang mga litrato ay kinuha ilang buwan na ang nakalipas. Nang palihim sa kusina ng Gucci, may hawak akong ebidensya na nagpapatunay sa oras at lugar kung kailan ito kinuha. Kung sino ang nag-post niyon, alam ko rin. Inaasikaso na ng abogado ko ang mga legal na hakbang. Hindi siya makakatakas. Boss Gyu, sabihin na nating totoo yan. Pero ang problema, hindi na pumupunta ang mga customer. Kahapon sa shop ko, nabawasan agad ng 1/3 ang mga customer. Lahat sila tinatanong ako kung ang ginagamit ko ba ay iyong mga maduming sangkap. Nagpaliwanag ako sa kanila, pero ayaw nilang maniwala. Kuya Lee, lalabas ang resulta ng lab test pagkalipas ng 3 araw. 3 araw. Hindi ba't sabi ay abutin ng 7 hanggang 10 araw? Nagbayad ako para rush ang proseso. Pagkatapos ng 3 araw, ang lahat ng report ay agad-agad kong ipadadala sa bawat isa sa inyo. Maaari ninyo itong isprint at e-post sa harap ng inyong mga tindahan. Rush. Kung nagbayad ka para rush, mapagkakatiwalaan pa ba ang report na iyan? Kung ganoon, sabihin niyo po, anong klaseng report ang mapagkakatiwalaan? Dapat ay mula sa ahensyang kami mismo ang pumili. Isang ahensyang pinagkakatiwalaan namin. Iyon lang ang report na paniniwalaan namin. Sino man sa inyo ang nag-aalinlangan, isulat niyo na ngayon sa papel ang pangalan ng testing agency na pinagkakatiwalaan ninyo mula sa mga nakasil na sample ng parehong batch sa pabrika ko. Sa harap ninyo, ipapalabas ko ang mga ito at ipapadala sa ahensyang ituturo ninyo. Ako ang magbabayad ng testing fees. CJ, Boss Gu, ako sila uli. Isang salita lang para sa araw na ito. Pagkatapos ng 3 araw, kapag lumabas na ang report mo, agad akong magdadagdag ng order na 1,000 packs. Magdadagdag ako ng 2,000. Ako si Lao Pang, sasama na ako sa iyo. Nag-aalinlangan ako noong una, pero ngayon hindi na.
Magdadagdag ako ng 800. Boss Gyu, pasensya na kung naging masyadong agresibo ako kanina. Huwag niyo nang isipin iyon, Boss Wang. Haha, Guksu, tingnan mo ito. Siguradong tapos na siya sa pagkakataong ito. Puro panlalait sa kanya ang nasa internet. Ang mga taga Bureau of Industry at Quality Inspection ay ipapasara na ang pabrika niya mamayang hapon. Gusto kong makita kung pagkatapos mawala ang 100,000 na down payment niya at mapunta lang sa wala, saan siya kukuha ng pambayad sa 300,000 na utang niya kay Wang. Bagay lang sa kanya iyan, wala siyang utang na loob. Ngayon, ayos na. Sira na ang reputasyon niya. Sarado na ang pabrika. At imbestigahan pa siya ng mga pulis. Kapag wala na siyang matakbuhan, tingnan natin kung paano siya luluhod at magmamakaawa sa atin. Ying, hindi ba masyadong malupit ang ginawa mo? Kapatid pa rin ni Guksu si Duoyan. Kung talagang makulong siya, paano na sinanan? Ma, hindi niyo ba nakita kung gaano siya kayabang noon? Nagawa pa niyang tabigin ang kamay ninyo. Saka, kung hindi natin siya itutulak sa pader, ibibigay ba niya ng kusa? Ang mamahaling receipt na iyon. Tama, ginagawa rin naman namin ito para sa ikabubuti ng pamilya. Kapag nakuha na natin ang receipt at napalaki ang negosyo ng shop, hindi naman siya mawawala ng makakain sa hinaharap. Boss, iyong mga kliyenteng kinontak natin kagabi. Tumawag na naman siya sa akin kaninang umaga. Sinasabi nilang kailangan pa nilang pag-isipan. Ano pang pag-iisipan? Nakahold na ang mga paninda niya. Binabaan mo na ng gusto ang presyo para sa kanila. Ano pang hinihintay nila at hindi pa sila pumirma ng kontrata? Nagtataka rin ako. Kanina, si Boss Zhao. Binabaan ako ng telepono. May balita ba kay Guduoyan? Hindi ko alam. Nagpadala ako ng tao sa noodle shop ni Pangjish para mag-usisa. Sabi nila, tinipon niya raw ang mga boss. Kaninang umaga para sa isang meeting. Talagang lumalaban pa siya, ha? Hello, kayo po ba si Ime? Liu Ying, mula po ito sa University Town Court. Ako si Achui. Chen, kinakatawan ko si Ime. Guduoyan, sa pagsasampa ng kaso laban sa inyo. Ito ay tungkol sa libel, commercial defamation, at paglabag sa portrait rights. Naisumite na ang reklamo sa korte. Sa loob ng 3 working days, padadalhan kayo ng korte ng Supuena. Mangyaring maghanda para sa inyong depensa. Ano nang sabi mo? Paalala lang din. Ang litratong pinost mo sa forum. Na-verify na namin ang original na file. Kinuha ito noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa kusina ng Gujay Bonso. Malatang, gagamitin namin ito bilang pangunahing ebidensya sa korte. Ang palihim mong pagkuha ng litrato at malisyosong pagpapakalat nito ay sapat ng ebidensya. Ano nang nangyari? Sino iyan? Siya. Kumuha siya ng abogado para idemanda ako. Ay demanda ka, para saan? Tungkol sa litratong iyon. Sabi niya na verify na raw ang original na litrato. Malalaman daw nila kung kailan ko kinuha. At kung saan. Anong gagawin natin ngayon? Ay delete mo muna yung post. Bilis, ay delete mo na. May silbi pa ba kung buburahin? Libo-libong beses na itong na-share. Puro kadada. Kapag hindi binura, mananatili itong ebidensya laban sa atin. Yinging, paano na tayo nito? Akala mo kung sinong mabait si Guduoyan. Gusto niya akong sirain. Ha! Mga opisyal, ano pong gusto ninyong kainin? Hindi pa po kami nagbubukas ngayong araw. Sino si Liu Ying? Ako po. Bakit po? May nag-report sa inyo. Suspect kayo sa pagsira ng commercial reputation, reputasyon ng produkto at malisyosong paratang. Sumama po kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Elmath, Gu, Wang, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang inyong ginagawang Duoyan Bonso Packs, sa lahat ng aspeto, ay pasok sa National Food Safety Standards. Para sa mga pinsalang dulot ng malisyosong report na ito, humihingi kami ng paumanhin. Maglalabas ang official media sa loob ng kalahating oras ng isang paglilinaw. Salamat po sa inyo. Napatunayan din ang aming kawalang sala. Mabuti naman. Sis, nanalo tayo. Ngayon, tingnan natin kung sino pang magsasabing may lason ang sabaw natin. Pagkalipas ng kalahating oras, naglabas ng official report ang Municipal Quality Supervision Bureau. Agad na nagbago ang ihip ng hangin sa publiko. Sis, nag-viral na. Sikat na tayo. Kanina lang, tumawag si Manager Liu ng Westgate Cantino. 2, gusto niyang dagdagan ang order hanggang 5,000 packs. At saka, mahigit 10 kainan. Sa commercial street sa labas ng University Town. Ang gustong pumirma sa atin ng long-term supply contract. Ang pabrika natin. Siguradong yayaman na tayo ng husto sa pagkakataong ito. Kuya Wang, samahan mo ako sa ospital. Nan, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang lalamunan mo? Elmath, Gu, napakaganda ng kanyang paggaling. Ang pagkakadikit ng kanyang vocal cords ay tuluyan ng naghiwalay. Pwede na siyang sumubok magsalita ngayon. Pero tandaan, huwag mo nang biglain sa simula. Dahan-dahan lang. Nan, makinig ka sa doktor. Subukan mong magsabi ng isang salita kay mama, okay? Huwag magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Gumamit ka lang ng kaunting lakas. Ma, nandito si mama. Nandito si mama. Nakakapagsalita ka na. Nakakapagsalita na ang nanan ko. Duoyan, pakiusap, iligtas mo ang asawa ng kapatid mo. Ma, nasa ospital tayo. Kailangang magpahinga ni Nanan. Kung may sasabihin ka, dito mo na lang sabihin. Duoyan.
Alam na ni Mama na nagkamali siya. Alam na rin ni Naguksu at Yingning na nagkamali sila. Nakakulong ngayon si Yingning. Buong araw siyang umiiyak at gustong umuwi. Ang kapatid mo, sa sobrang pag-aalala ay hindi na makakain araw-araw. Ma, noong nagkakalat si Liu Ying ng chismis sa internet at nagbabayad ng mga taong sisira sa akin, naisip mo ba na masisira rin ang buhay ko? Naisip mo ba kung makukulong ako? Ano ang mangyayari kay Nanan? Hindi, di ba? Ang nasa isip mo lang ay ang paborito mong anak at manugang. Nalito lang si Yingning noong oras na iyon. Bata pa kasi siya. Gusto lang niyang isalba ang negosyo ng tindahan. Pamilya tayo. Wala namang problemang hindi malalampasan. Basta pumirma ka lang ng kasulatan ng pagpapatawad. Pakakawala na siya ng mga pulis. Duoyan, nagmamakaawa si Mama sa iyo. Alang-alang na lang sa pagluwal at pagpapalaki ko sa iyo. Tulungan mo siya. Ma, ang utang na loob ko sa pagpapalaki mo sa akin. Sa mahigit 10 taon ko sa pamilya Gu, nagtrabaho ako na parang kalabaw. Matagal ko na iyong nabayaran. Noong kumikita ang tindahan ng 1.5 milyon sa isang taon, binigyan niyo lang ako ng 20,000 para manahimik, at sinabing tagahugas lang ako ng pinggan. Noong mga oras na iyon, itinuring niyo ba akong pamilya? Noong nag-report si Liu Ying gamit ang tunay niyang pangalan, na gumagawa raw ako ng nakalalasong pagkain, at gusto niya akong sirain ng tuluyan. Itinuring niyo ba akong pamilya? Ngayong napasama na siya, at makukulong na. Lalapit ka sa akin at kakausapin ako tungkol sa pagiging pamilya. Pasensya na, ang pamilya ko ay si Nanan lang. Ikaw. Elmath, Guduoyan, pumunta ka rito agad. Maglalabas ang mga pulis ng opisyal na ulat, at kailangan mo pang pumirma sa ilang dokumento. Elmath, Gu, pagkatapos ng propesyonal na pagsusuri, walang anumang problema ang iyong mga produkto. Tatanggalin na ang selyo sa bodega ngayong hapon. Dahil sa pangyayaring ito, at sa abalang na idulot nito sa iyo, humihingi kami ng paumanhin. Officer, dahil wala namang problema ang mga produkto ko, iyong taong nag-report sa akin gamit ang tunay niyang pangalan. Hindi ba't may tuturing iyon na? Gayunpaman, ang tunay na utak sa likod nito, ay tila hindi ang asawa ng kapatid mo, na si Liu Ying. Kung ganoon, sino? Ang asawa ng kapatid mo. Gusto kang makita. 88. Mali ako, alam ko na talagang nagkamali ako. Tulungan mo ako. Ayoko. Ayoko talaga. Liu Ying. Noong isinuplong mo ako gamit ang tunay mong pangalan, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Hindi ako yun. Hindi talaga ako yun. Si Xiaoli yun. Si Xiaoli nakatulong sa kusina. Noong umalis ka, ang negosyo sa tindahan ay palubog ng palubog araw-araw. Sa sobrang pag-aalala, hindi na ako makatulog gabi-gabi. Araw-araw akong sinusulutan ni Xiaoli. Sabi niya, yung resipe na hawak mo, ay hindi naman talaga sa iyo. Nagawa mo raw iyon noong nagluluto ka ng sabaw sa Guji. Gamit ang mga sangkap at kagamitan ng Guji. Doon mo raw iyon nadiskubre. Kaya dapat lang nasa Guji iyon. Nabulag talaga ako ng mga sandaling iyon. Araw-araw kong nakikitang bumabagsak ang kita. At hinahabol na ako ng bayad sa bahay at sasakyan. Sa kalituhan ko, naniwala ako sa kanya. Paano naman yung mga post sa internet? Ang mga iyon. Si Xiaoli rin ang may gawa. Sabi ni Xiaoli, may kakilala siya sa isang internet company. Hiningi rin niya sa akin yung litrato mo. Noong hinihingi niya ang litrato, kinakabahan talaga ako. Alam ko, ate, na hindi ka naglalagay ng ganoong bagay sa niluluto mo. Isa lang iyong ordinaryong supot ng pampalasa. Pero sinulsulan na naman ako ni Xiaoli. Sabi niya para lang daw ito ma-pressure ka. Para sumuko ka na. At hindi naman daw ito magkakaroon ng malaking epekto sa iyo. Inaamin kong nainggit ako sa iyo. Pero hindi ko talaga inisip na maipakulong ka. Wala akong alam sa batas. Hindi ko talaga akalain na lalaki ng ganito ang gulo. Elmath, Gu, nahuli na namin si Xiaoli. Umamin si Xiaoli na ang dahilan kung bakit siya naging aktibo sa pagtulong kay Liu Ying sa pagpaplano ay dahil palihim siyang tumatanggap ng suhol mula sa mga kakumpetensya. Pinangakuan siya ng kabilang panig na kapag sinira niya ang reputasyon mo at pinabagsak ang negosyo mo, bibigyan siya ng 50,000 yuan at kukunin pa siyang head chef. Nabulag lang talaga ako. Ginamit lang ako ni Xiaoli. Kahit na si Xiaoli ang utak at wala kang alam sa suhol. Pero anuman ang mangyari, pumayag ka at nakipagtulungan. Sa paninirang puri ni Xiaoli, itinuturing pa rin itong paglabag sa karapatan at labag sa batas. Maliban na lang kung magbigay si Ames, gunang liha ng pagpapatawad para sa iyo. Hoy, manahimik ka. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alang-alang kay Guksu at kay nanay. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na ito ulitin. Ibebenta ko ang tindahan. Babayaran kita at hihingi ako ng tawad sa publiko. Hindi ko kayang, kapag ako ay, masisira ang buong buhay ko. Makikipag-Joshua sa akin si Guksu, ate. Liu Ying, kumalma ka muna. Ate, pumapayag ka na bang tulungan ako? Maaari akong pumirma sa kasunduan para sa areglo at hindi na itutuloy ang demanda laban sa iyo. Pero, may ilang mga kondisyon. Sabihin mo, kahit anong kondisyon ay papayag ako. Una, dapat kang humingi ng tawad sa University Town Forum at sa lokal na pahayagan. Nang hayagan sa akin at sa Duyan Food. CJ, ipopost ko. Siguradong ipopost ko ito. Pangalawa, dahil sa mga chismis mo, ang pagkalugi ng pabrika ko sa 3 araw na pagkakatigil. Pati na ang bayad sa minadaling lab test. Dapat mo itong bayaran ng buo. Sige, babayaran ko. Ilalabas ko ang mga tinatago kong pera. Pangatlo, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging ate. Bukod sa utang na ito, wala na tayong anumang ugnayan. Pagkabalik ko pa lang sa opisina ng pabrika, nagmamadaling lumapit sa akin si Kuya Wang. Manager Gu, sa wakas ay bumalik ka na. May malaking problema.
Bakit? May problema ba sa kalidad ng produkto? Hindi sa kalidad, kundi sa kapasidad ng produksyon. Kuya Wang, ano ang kasalukuyang limitasyon ng produksyon ng pabrika natin? Kaya natin gumawa ng hanggang 1,000,000 pakete kada araw. Pero ang dami ng order sa isang araw ngayon ay lumampas na sa 30,000 pakete. Maraming mga restaurant chain mula sa ibang lugar ang tumatawag at humihingi agad ng libu-libong kahon. Kapag nagpatuloy ito, hindi lang natin hindi matatanggap ang malalaking order na ito, pati ang mga dati nating kliyente ay baka mawala na rin sa atin. Alam kong ang negosyo ko ay nasa pinaka-critical na yugto nito. Kung hindi namin malalampasan ang pagsubok na ito, ang Duoyan supply chain ay mananatiling isang maliit na talyer lang. Pero kung malampasan namin ito, isang malawak na oportunidad ang naghihintay. Kuya Wang, hindi na tayo pwedeng umasa lang sa iba. Luma na rin ang mga kagamitan sa pabrika mo. Plano kong magtayo ng sariling pabrika. Sariling pabrika? Naku, Gu, hindi biro iyan. Ang pwesto, kagamitan, mga permit sa kalikasan, at pagkuha ng mga tauhan. Lahat ng iyan ay nangangailangan ng malaking pera. Magkano ba ang hawak mong pondo ngayon? Pagkatapos mabayaran ang mga order na ito, kasama ang mga naipon ko, halos abot na sa 5 milyon. Hindi sapat, kulang na kulang iyan. Para makapagtayo ng isang pasilidad na pasok sa standard, kailangan mo nang hindi bababa sa 1,000,000. Alam kong hindi sapat. Pero kailangan ko itong gawin. Hindi naghihintay ang merkado. Kung hindi tayo makakapag-supply, bukas ay hahanap na ng iba ang mga kliyente. Kuya Wang, gusto mo bang sumama sa akin? Gawing puhunan ang iyong teknolohiya at kagamitan. At bibigyan kita ng 1,0% na share sa bagong kumpanya. Sige, Gu. Kalahati ng buhay ko ay nagtatrabaho lang para sa iba. Gusto ko ring maranasan ang maging bahagi ng isang tunay na kumpanya. Sama ako sa iyo. Sa suporta ni Kuya Wang. Agad akong kumilos. Unang hakbang, maghanap ng pondo. Dala ang isang business plan. Na tinapos ko magdamag. Nilibot ko ang lahat ng malalaking bangko sa lungsod. Enmath, Gu, masyadong bago pa ang rehistrasyon ng kumpanya nyo. Kahit maganda ang cash flow nyo sa ngayon, kulang pa rin kayo sa sapat na mga ari-arian para gawing collateral. Manager, totoo po ang lahat ng mga order namin. Ang aming produkto ay mabili at kulang pa sa merkado. Pasensya na, Yinef. Gu, ito ang patakaran ng bangko sa risk control. Pagkatapos pumunta sa 5 bangko, pare-pareho lang ang nakuha kong sagot. Hello. Hello, si Manager Guduyan ba ito? Ako si Kinhai, ang Investment Director ng Jingwei Venture Capital. Interesado ako sa iyong Duoyan Supply Chain. May oras ka ba para magkita tayo? 3:00 ng hapon. Nakipagkita ako kay Kinhai sa isang mamahaling tea house sa sentro ng lungsod. Manager Gu, maupo ka. Inimbestigahan ko na ang tungkol sa iyo. Mula sa pagiging kusinera sa isang malatang shop, hanggang sa mapalayas ka, at ang muli mong pagbangon. Nagtatag ng sariling brand. Isang kahanga-hangang kwento ng pagnenegosyo. Ginoong Kin, hindi niyo naman ako pinapunta rito. Para lang makinig ng kwento, di ba? Gusto ko ang ugali mo. Diretso at walang paligoy-ligoy. Kaya magiging tapat na ako. May potential ang industriya ng catering supply chain. At bilib din ako sa recipe mo. Plano kong mag-invest ng 1,000,000. Kapalit ng 40% na shares ng kumpanya mo. Ginoong Kin, hindi ba't masyadong malaki ang hinihingi nyo? Sa 1,000,000 gusto nyo nang makuha ang halos kalahati ng kontrol sa kumpanya. Ang recipe at brand ko ba? Ay ganoon na lang kawalang halaga. Ginoong Gu, matalino kang tao. Madaling pasukin ang negosyo ng food seasoning. Kahit maganda ang recipe mo, basta may sapat na oras at pondo. Kayang-kaya itong gayahin ng iba. Oras ang pinakakailangan mo ngayon. Kung wala ang pera ko, hindi mo maitatayo ang pabrika mo. At ang pagkakataong nasa harap mo na, ay maaagaw lang ng iba. At hindi lang pera ang ibibigay ko. Bibigyan din kita ng mga koneksyon. Ang Jingwei Capital ay may libu-libong partner na restaurant chain sa buong bansa. Kapag pumirma ka, mapapasa iyo ang lahat ng koneksyong iyon. 20%, 10 milyon, para sa maksimum na 20%. At ang desisyon sa pagpapatakbo ng kumpanya ay dapat manatili sa akin. Ginoong Gu, masyadong mabigat ang hiling mo. Walang venture capital firm ang tatanggap sa ganyang kondisyon. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Sandali. Sige, payag ako sa 20%. Pero may isa akong karagdagang kondisyon. Isang betting agreement. Bibigyan kita ng 1,000,000. Pero dapat mong masiguro na sa unang taon ng bagong pabrika, ang net profit ng kumpanya ay abot ng 20 milyon. Kapag hindi ito naabot, kailangan mong bilhin pabalik ang shares ko na may 15% annual interest. Kung wala kang pambili, mapupunta sa akin ang buong kontrol ng kumpanya. Malinaw na isa itong malaking sugal. Kapag nanalo ako, magtatagumpay ako. Kapag natalo, mawawala ang lahat sa akin. Maging ang brand na Duoyan ay mapupunta sa iba. Sige, pipirma ako. Masaya akong makatrabaho ka. Masaya rin akong makatrabaho kayo. Na-stress ng husto si nanay dahil sa mga problema sa bahay. Na-stroke siya at na-ospital. Duoyan. Ate, nandito ka na pala. Huwag kang mag-alala sa pera. Binayaran ko na ang lahat. Duoyan. Anak, patawarin mo si nanay. Anak, naging hangal ako noon. Pinaboran ko ang kapatid mo. At pinahirapan kita ng husto. Ngayong napadlock na ang tindahan ng kapatid mo. At hindi alam kung kailan makakalabas ang asawa niya. Kasalanan ko ang lahat. Naging masama akong ina. Duoyan. Tama na, huwag ka nang umiyak. Kailangan tahimik sa ospital. Magpagaling ka na lang. Huwag mo nang isipin ang iba. May kailangan pa akong asikasuhin sa pabrika. Aalis na ako. Ate, sandali lang. Ito ang kinita ko sa pagtatrabaho sa construction. Ngayong buwan. 4,200 lahat ito. Nagtabi ako ng 700 para sa pagkain ko at pambili ng bitamina ni nanay. Ang natitirang 3,500 ay para sa iyo. Alam kong ang perang ito ay barya lang kung para sa bayad sa ospital. Pero unti-unti ko itong babayaran sa iyo.
Ang trabaho sa construction. Nakakaya mo ba? Kahit mahirap kailangang kayanin. Dati. Mataas ang pangarap ko pero kulang sa gawa. Akala ko madali lang kumita ng pera ang iba. Ngayong nagsara na ang tindahan. At may sakit pa si nanay. Kung hindi pa ako kikilos, tuluyan nang mawawasak ang pamilyang ito. Ek! Naging masama ako noon. Nagpadala ako sa panunulso ni Ining. Pinalayas kita. At binalak pang agawin ang iyong resipe. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Talagang nagsisisi na ako. Tanggapin mo ang perang ito. Ituring mo itong unang bayad sa utang ko sa iyo. Alam ko. Duoyan Food. Itago mo na lang ang pera mo. Kailangan pa ni nanay ng pambili ng pagkain paglabas ng ospital. Ang mabigat na trabaho sa construction. Hindi mo iyan matatagalan. Plano kong magtayo ng bagong pabrika. Ito ang address. Kung talagang gusto mong magbago. Kapag nakalabas na si nanay sa ospital, pumunta ka sa pabrika ko at mag-report. Ek! Payag kang magtrabaho ako sa iyo. Huwag kang masyadong matuwa. Pagpunta mo roon, magsisimula ka sa pinakamababang posisyon sa bodega. Bilang isang kargador, walang espesyal na trato. Ang sahod ay per item. Kapag nagtamad-tamaran ka, o kung mag-aasta kang kapatid ng may-ari, sisibakin kita agad. Ek! Huwag kang mag-alala. Gagalingan ko ang pagtatrabaho. Hindi kita ipapahiya. Pagkalipas ng 3 buwan, Food Industrial Park sa labas ng lungsod. Ang bago kong pabrika. Tapos nang itayo. President Gyu. Ako si Lao Wang. Kalahati ng buhay ko ay sa maliit na talyer lang nagtrabaho. Hindi ko akalaing makakatayo ako sa ganito kalinis at kalaking pabrika. Huwag lang puro tuwa. Ngayong hapon, inspeksyon ng unang batch ng mga kagamitan. Trial production sa alas 8 ng gabi. Bago mag-alas 9 bukas ng umaga. Ang unang batch ng restock orders ay dapat maipadala na. Naintindihan. Babantayan ko ito. Ek, ay hindi, President Gyu. Narito na po ako para mag-report. Iyon siguro ang kapatid ng boss. Nasa likod ang bodega. Pumunta ka muna sa warehouse supervisor para kumuha ng orientation, health certificate at food safety exam. Dapat kumpleto lahat iyan. Alam ko po, susunod ako sa lahat ng utos. Hindi ka pwedeng magtrabaho kapag bumagsak ka sa exam. At isa pa, huwag mo akong tatawaging ate dito sa pabrika. Tawagin mo akong President Gyu. Kapag ipinaramdam mo sa iba na pwedeng magpetiks dahil sa koneksyon, ako mismo ang unang magsisibak sa iyo. Naiintindihan ko, President Gyu. Matapos maitayo ang bagong pabrika, ang produksyon ng Duoyan Bone Broth ay sa wakas ay bumilis na. Dati, 1,000,000 pakete bawat araw ang limitasyon. Ngayon, 3 production lines na ang sabay-sabay na tumatakbo. At kaya nang makagawa ng 50,000 pakete kada araw. University Town Commercial Street. Ilang snack bar chain sa lungsod ang nagbayad na. Bumuhos ang mga order na parang ulan. Sa loob lang ng ilang buwan, nakuha ko na ang kontrol sa lokal na merkado ng merienda. Akala ko basta mapanatili ang kalidad. Magiging maayos na ang lahat. Pero sa negosyo, hindi sapat na maganda lang ang produkto mo. Hindi iyon sapat. Habang todo kayod ang aking bagong pabrika, at handa ng lumawak ng husto. Isang planadong pananabotahe sa negosyo. Ang tahimik na dumating. Gyu, may problema tayo. Magsalita ka. Ngayong umaga. 17 kliyente ang nagpa siyang itigil muna ang pagkuha ng stocks. At may 5 pang dating kliyente na direktang nagkansela para sa susunod na buwan ng kanilang mga long-term order. Ano ang dahilan ng pagkansela? Sabi nila ay gipit sila sa pondo ngayon at gusto muna nilang magmasid. Pero ito ang totoong dahilan. Kangwei Group. Sila ang pinakamalaking manufacturer ng seasoning sa probinsya. Dati, nakatutok lang sila sa murang hotpot base. At malatang base. Umaasa sila sa mababang presyo para makabenta. Pero bigla silang naglabas ng bone broth seasoning packs. Ang mga salita sa packaging at promotion nila, halos kapareho ng sa atin. Malakas ang unang amoy. Malinamnam sa simula, pero mapait ang aftertaste. At nakakatuyo ng lalamunan. Nagtanong-tanong na ako. Ang presyong inaalok nila sa mga kliyente ay kalahati lang ng sa atin. Sa ilang bagong kliyente, halos ipamigay na nila ng libre sa unang 3 buwan. Sa ganyang presyo, hindi nila mababawi ang gasto sa mga sangkap. Wala silang balak kumita. Nagsasayang lang sila ng pera para sirain ang merkado. Gusto nila tayong mapatalsik muna. At kapag wala na tayo, saka sila magtataas ng presyo. Sino ang may-ari ng Kangwei Group? Si Wang Fugi. May isa pa, nalaman ni Achoy Chen, na ang kumpanyang bumili kay Xiaoli para bigyan si Liuing ng masamang payo at siraan tayo, ay isa pa lang shell company sa ilalim ng Kangwei Group. Isang shell company na distributor. Ang pera ay napunta sa account ng bayaw ni Wang Fugi. Ibig sabihin, simula pa noong pumasok si Xiaoli sa Guji, binabantayan na nila ako. Malamang, matagal na nilang gustong pasukin ang University City para sa catering supply chain market. Sumikat ang seasoning packs mo, kaya naging hadlang ka sa kanila. Gyu, narinig ko ang tungkol sa Kangwei. Mabilis kumalat ang balita. Nag-invest ako sa iyo ng 1 milyon. Bawat galaw ng malalaking kliyente mo. Nakikita ko. Ngayong umaga, ang cancellation rate nyo ay lumampas na sa 15%. Gyu, papaalalahanan kita. 9 na buwan na lang ang natitira sa ating agreement. Kakatayo mo lang ng bagong planta. At gipit ang cash flow mo. Kung mahihila ka ng Kangwei sa price war, hindi ka magtatagal. Nandito ba kayo, Dimity? Kin, para kumbinsihin akong magbaba ng presyo. Hindi ko iminumungkahi ang basta-bastang pagbaba ng presyo. Pero ayaw ko ring makitang pilit kang lumalaban hanggang sa maubos ang pondo mo. Ang Kangwei ay hindi katulad ni Liuing na maliit na kalaban lang. Mayroon silang mga channel, pondo at mga distributor. Pati na ang nakalatag na low price system. Marumi maglaro si Wang Fugi. At napakalupit niya. Kailangan mong makahanap ng bagong paraan para lumago.
o maghandang maubos ang lahat sa iyo. Naintindihan ko, tawagan mo ako kung kailangan mo ng resources. Pero nag-invest ako sa negosyo, hindi sa damdamin. Kailangan mong ipakita sa akin ang resulta. Anong gagawin natin? Magbaba rin ba tayo ng presyo? Para mapanatili muna ang mga kliyente. Hindi tayo magbababa. Pero inaatake na nila tayo ng harapan. Kung gusto nilang magbenta ng palugi, problema nila iyon. Kapag nagbaba tayo ng presyo, parang inamin na rin natin na ang produkto natin ay kasing level lang ng sa kanila. Kuya Wang, sabihan ang sales department na tawagan ang lahat ng kliyente. Ipaliwanag ng maigi sa bawat isa sa kanila. Sa mga gustong manatili, itutuloy natin ang supply ayon sa kontrata. Hindi ko pipigilan ang mga gustong umalis. Paano na ang mga order na mawawala? Gusto ni Wang Fugi na gamitin ang low-end market at ang price war para pabagsakin ako. Hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Dahil ang low-end market ay pinupuno na ng mga mumurahing produkto. Doon naman ako lalaban sa high-end market. Nakita niyo ba? Isang babaeng galing lang sa kusina. Naglalakas loob na makipag-agawan ng market sa kangway natin. Isang linggo pa lang, natataranta na siya ng ganyan. Napakagaling niya talaga, Wang, kilala ko si Guduoyan. Magaling lang siyang magpakulo ng sabaw. Pero wala siyang alam sa negosyo. Kapag nagsyalisan ang mga kliyente, siguradong hindi niya kakayanin. Noong huling pinagawa ko sa iyo, napakapangit ng kinalabasan. May gana ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa perang ginastos ko para ilabas ka. Sa tingin mo ba makakalabas ka ngayon? Wang, si Liwing ang may kasalanan noon. Hinihila ako pababa ng bobong babaeng iyon. Iba na ngayon. Ngayon, presyo na ang tinitira natin. Wala na siyang magagawa. Wang, nakipag-ugnayan na kami sa mahigit 30 kliyente niya. Karamihan sa mga may-ari, presyo pa rin ang inaalala. Basta babaan pa natin ng 0%. Hindi mahirap na makuha sila. CJ, babaan pa. Wang, kapag binabaan pa natin, malulugi tayo ng hindi bababa sa 0.6 yuan bawat pakete. Ano naman ang 0.6 yuan? Ang gusto ko ay mapabagsak siya. Kakatayo lang ng babaeng iyan ng bagong planta. May utang siya sa bangko. May pera mula sa mga investor. At may pinirmahan pang performance agreement. Ano ang pinakakinatatakutan niya? Ang mawalan ng mga order. Ang maputol ang cash flow. Ang mabakante ang bagong planta. Kaya nating malugi. Pero siya, hindi. Naintindihan ko po. Aayusin ko na agad ang ikalawang round ng mga diskwento. At ang mga sangkap din. Sabihan niyo si Olds Howe at ang iba pa. Na dapat sa kangway muna ang mga sariwang buto ng baka. Sinumang maglakas loob na mag-supply kay Duoyan. Mula ngayon, huwag na silang umasang makakapasok sa supply chain ng kangway. Tama, kapag walang magandang buto. Mawawala ng saysay ang sabaw niya. Huwag ding itigil ang promosyon. Sabihin niyo na ang kangway ay isang 20 taong brand na. Isang nangungunang kumpanya sa probinsya. At garantisado ang kaligtasan ng pagkain. At magpahiwatig din kayo na ang mga plantang galing lang sa maliit na talyer ay hindi stable ang kalidad. Wang, nilinis na ng mga otoridad ang pangalan ni Duoyan noong huli. Kung masyadong magiging halata ang sasabihin natin, baka makasuhan tayo. Sino ang nagsabing pangalanan mo siya? Hindi ka ba marunong kumuha ng mga food blogger? Hayaan mong ang mga kliyente mismo ang mag-isip. At saka, sa probinsya, iyong International Catering Supply Chain Expo. Magbubukas na sa susunod na buwan. Magkakaroon ng open bidding ang Shuxiang Yuan sa event na iyon. Para sa magiging supplier ng soap base sa buong bansa. Alam niyo naman iyon, di ba? Opo, Wang, ang bagong brand ng Shuxiang Yuan ay tinatawag na Shuxiang Sifang Hotpot. Pang high-end ito. Higit 300 yuan bawat tao. Balita ko, sa unang taon ng distribusyon sa buong bansa, ang halaga ng order ay abot ng hindi bababa sa 50 milyon. Dapat makuha ng kangway ang kontratang ito. Wang, ang mga malalaking brand tulad ng Shuxiangju ay napakapihikan sa lasa. Ang high-end hotpot base natin ngayon ay hindi nakapasa sa sample testing noong nakaraang taon. Hindi nakapasa noong nakaraang taon dahil hindi sapat ang pagbaba natin sa presyo at hindi sapat ang ating koneksyon. Iba na ngayong taon. Mayroon tayong laki at kapasidad sa produksyon at may bentahe tayo sa presyo. Kahit gaano pa kapili ang Shuxiang Yuan, hindi maaari na. Maghanap ka ng maliit at bagong tatag na pabrika na makakapartner. Ipagpatuloy ang pagbabantay sa Duoyan Food. Kapag naglakas loob siyang mag-apply sa expo, humanap ka ng paraan para pigilan siya. Sa tapat ng exhibition hall. Duoyan. Sabi ng Zangs, wag muna raw magpadala ng stocks. Ipapaliban ang kontrata ng kalahating buwan. Tungkol sa soap base, susubukan din daw ng Liz Rice Noodles na lumipat ng supplier. Dati, sila pa ang nagmamakaawa sa atin para sa stocks. Ngayong nagbaba ng presyo ang kangway. Duoyan, bigla na lang silang nagbago ng pakikitungo. Sa negosyo, hindi loyalty ang mahalaga. Normal lang napiliin ng mga customer. Ang mas mura, pero hindi naman masarap ang gawa ng kangway. Hindi dahil hindi masarap, ay hindi na ito mabibenta. Sa warehouse, gamitin ang first in, first out na sistema. Mag-inventory ulit, yung mga malapit nang ma-expire. Ibigay sa mga dating customer para sa free tasting. Hindi pwedeng magulo ang inventory dahil lang sa mga kanseladong order. Naintindihan ko po. President Gyu, sa lahat ng gastusin sa susunod na buwan, kulang tayo ng hindi bababa sa 2 milyon. Sis, nagbago rin ang isip ni Olds Howe. Sabi niya, hindi raw makakapag-supply ng sariwang buto ng baka sa mga darating na araw. Pinapapili tayo maghintay o tanggapin ang mga frozen na buto. Kumusta naman ang ibang mga katayan? Nagtanong-tanong na ako sa paligid. Sabi nila, na-reserve na raw lahat ng malalaking customer. Hinala ko, ang kangway ang may gawa nito. Pati na rin ang supplier ng packaging bags. Dapat bukas ang delivery. Pero tumawag sila kanina, may sira raw ang makina. Maaantala ito ng 1 linggo. Sis, paano kung itigil muna natin ang isang production line? Hindi pwedeng itigil. Pero, ang daming nawalang orders. Hindi natin mabebenta ang mga produkto. Kapag itinigil natin, mawawala ng gana ang mga manggagawa. Iisipin din ng mga customer na talagang pabagsak na tayo. Iyan ang hinihintay ng kangway. Ipagpatuloy ang paggawa ng bond soap packs. Pero bawasan ang produksyon sa 70%. Ang natitirang oras, gumamit ng isang maliit na linya para sa Diki ampersand a trial production.
Kay ampersand A. Ngayon, 50 milyon. Ito ang pagkakataon nating makabawi. Pero, sis, Bonso Packs ang palagi nating ginagawa. Ang kailangan ng Shuksang Yuan ay hotpot base. At para pa ito sa isang high-end na brand. Kaya naman, hindi natin pwedeng gamitin ang kasalukuyang Bonso Packs para makipagkumpetensya. Magaling ang Kangwei sa murang presyo at matatapang na flavorings. Kaya nilang gawing matapang ang unang tikim. Pero hindi nila kayang panatilihin ang bango habang kumukulo. Gusto mong pagsamahin ang ating fresh Bonso base. Sa Sichuan style hotpot base. Tama, high-end hotpot ang Shuksang Yuan. Hindi lang anghang at bango ang hinahanap ng mga customer. Ang gusto nila ay hindi nakakaumay, hindi nakakatuyo ng lalamunan, at masarap pa rin ang sabaw hanggang sa huli. Kuya Wang, mula ngayong araw, sarado ang Kiki Ampersand Lab. Maliban sa ating dalawa, walang pwedeng pumasok. Magkukulong ka. 7 araw. President Gyu. Paano naman ang mga customer sa labas sa loob ng 7 araw? Hayaan ng sales na asikasuhin ang mga dating customer. Panatilihin ang takbo ng produksyon. Kung gusto ng Kangwei ng price war, hayaan natin sila. Gagamit ako ng isang bagay na hindi nila kayang gayahin ng mura para talunin sila. Ilagay ang spices kapag 140 degrees na ang sebo ng baka. Huwag lalampas sa 160. Papait ito kapag sumobra. Nailista ko na. Hindi pwede, masyadong mababaw ang bango. Hindi sapat ang bonso, palitan ang batch. Lumabas ang lansa. Hindi nagtutugma ang buto ng baka at sebo. Kung ganoon, babaan pa natin ng kaunti ang concentration ng bone broth. Hindi sa ratio yan. Mali ang preparasyon sa simula. Kailangang i-roast ulit ang mga buto ng baka para maalis muna ang lansa. Sapat na ang anghang, pero may maasim na aftertaste. Sa loob ng 7 araw na iyon, halos hindi ako lumabas ng Kiki Ampersand room. Kapag inantok, iid lang ako sa mesa ng 10 minuto. Kapag nagutom, kukuha lang ako ng manto at isasawsaw sa mga palpak na soup base. Nagkapaltos ang bibig ko sa anghang. Namamanhid ang dila ko sa init. Ang likod ng mga kamay ko, natalsikan ng mainit na mantika at nagkapaltos. Pero hanggat hindi tama ang lasa, ulitin ko ito. Ano nang nangyari, hindi pa rin ba ayos? Kuya Wang, tikman mo. President Gyu, ito. Ito na ang pinakamasarap na hotpot. Soup base na natikman ko. Sa buong buhay ko. Napakabango. Nagawa natin. Nagtagumpay tayo. Wang Fugi. Nandito na. Ang sa iyo. Sa ating mga kagalang-galang na exhibitors. Mga profesional na bisita. Maligayang pagdating. President Gyu. Masyadong tago ang pwesto natin. Hindi pumupunta rito ang mga tao. Nagbayad naman ako ng maaga para sa pwesto. Bakit dito tayo inilagay sa sulok? Ang pwesto ay itinalaga ng system. Kung may reklamo kayo, lumapit sa organizing committee. Wang, maaari bang magtanong? Ano ang inaasahan nyo sa exhibition na ito? Hahaha. Sinadya niya ito. Ihanda ang kaldero at magpakulo ng tubig. Kahit tago ang pwesto, hayaan nating ang bango ang humila sa mga tao rito. President Gyu, matagal na kitang gustong makilala. Wang, may kailangan ka ba? Nabalitaan kong nag-apply ka rin. Sa bidding ng Shuksang Yuan. Bakit? Kailangan ba ng permiso ng Kangwei para mag-apply? Maganda ang pagiging porsigido ng mga kabataan. Pero dapat alam mo rin ang limitasyon mo. Ang 50 milyong kontrata ng Shuksang Yuan ay hindi makukuha sa isang kaldero lang ng sabaw. President Gyu, yung bone broth seasoning packs mo. Ubra lang yan sa mga estudyante sa University Town. Masyadong malalim ang mundong ito ng hotpot base. Hahaha, isang maliit na kumpanyang kapapatayo lang ng factory. Sa production, quality control, payment terms, o logistics. Alin dyan ang kaya mong panindigan? Kung kaya o hindi, magkita na lang tayo sa bidding. Nabalitaan kong pumirma ka ng gambling agreement kay Kinhai. 20 milyong net profit sa unang taon. Tama ba? President Gyu, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Sa negosyo, hindi sapat ang sipag lang. Kung titigil ka na ngayon, at ibibigay ang lisensya ng Bone Broth Series sa Kangwei, mabibigyan kita ng pera. Para naman hindi masyadong kahiya-hiya ang pagkatalo mo. Huwag mo kaming takutin. Oh, hindi ba ito ang kapatid na lalaki ng mga Gu? Dati, pinapahamak mo ang ate mo. Ngayon naman, trabahador ka na. Guexu, maghiwa ka na ng gulay. President Gyu, ano bang klaseng mga tao ang kasama mo? Isang may-ari ng maliit na talyer. Isang kargador na kapatid. Sa tingin mo ba sa mga ito, malalabanan mo ang Kangwei? Ano nang amoy yon? Napakabango. Hindi ito katulad ng ordinaryong hotpot base. Hindi masyadong matapang pero malinamnam. Pwede ninyong tikman, mga ginoo at ginang. Ito ay concentrated fresh bone base. May kasamang sebo ng baka. Hindi lumalabo ang sabaw kahit matagal na pinapakuluan. Malinamnam ang lasa at hindi mapait. Maganda ito. Ang anghang ay hindi nakakaumay. Mabango pa rin sa bibig pagkatapos kumain. Pwede ring inumin ang sabaw ng hotpot, at hindi talaga ito nakakaumay. Ang base na ito ay pwedeng i-dilute sa tubig sa ratio na 1:6, o kaya ay 1:4 sa bone broth. Alam bagay ito sa mga mid to high-end na hotpot, pati na sa mga private kitchen at maliliit na chain store. Miss, maubos na ang mga sample natin.
Kalahating araw pa lang, mahigit 300 na ang naipamigay natin. Magtabi ka ng 20 piraso. Gagamitin yon para sa preliminary screening ng Shuxiangyuan mamayang hapon. Huwag kang mag-alala. Ibinukod ko na at nilock. Manager Wang. Marami rin kaming naipamigay na sample kaninang umaga. Pero maraming mga buyer, pagkatapos matikman ang saduoyan, ay bumabalik para magtanong kung mayroon tayong fresh bone beef tallow variant. Nasaan na ang ating high-end beef tallow baise? Kasalukuyan ng pinapakuluan. Pero kulang talaga sa lalim ang bango nito. Mga walang silbi. Manager Wang. Nakita ko kanina, inilagay nila ang mga sample para sa bidding mamayang hapon. Sa storage room sa likod. Maraming tao doon at magulo. Kahit mga temporary worker ay pwedeng pumasok. Kung sakaling, hindi sila makapagpakita ng maayos na sample mamayang hapon. O kung magkaroon ng problema ang mga sample nila, tiyak na ang Shuxiangyuan ay agad silang i-disqualify. Galingan mo ang trabaho. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Hoy, anong ginagawa mo? Hoy! Huwag kang tumakbo, huminto ka. Xiao Li. Nagkakamali ka ng tao. Bitawan mo ako. Security. May nangingialam sa mga sample namin. Ano bang nangyayari dito? Ikaw na naman. Naligaw lang ako ng pinuntahan. Hindi sa akin ang bagay na iyan. Hindi sa iyo. Kinuha lang iyan mula sa bulsa mo. Miss, may 2 supot na hiniwa. Mabuti na lang at hindi nasira ang balot sa loob. Hinihiling ko na tignan ang key footage. At saka, President Gyu. Ang screening ng Shuxiangyuan ngayong hapon ay magsisimula na. Kung tatawag tayo ng pulis at lalaki ang gulo, hindi ito maganda para sa imahe ng expo. Pinakialaman ang mga sample ko. Kung hindi ito malilinaw ngayon, maapektuhan ang pagiging patas ng bidding. Oh, President Gyu, anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw sa gitna ng expo? Nakakahiya. Baka naman dahil sa sarili ninyong maling pamamahala sa mga sample, ay gusto ninyong isisi sa ibang tao. Tama, napadaan lang talaga ako. Wala talaga akong alam. Napadaan lang ako. Wala akong nakita. Ang bilis tumating ni Manager Wang. Pero pareho tayong mga exhibitor dito. Narinig ko ang ingay, kaya pumunta lang ako para tignan. Hahaha. Di mabuti. Sumabay na rin si Manager Wang sa panonood ng tike, para makita kung ano talaga ang nangyari. CJ, ipapakuha ko ang footage. Ako. Gino, hindi ka rehistradong staff dito. Paano ka nakapasok? Ginamit niya ang temporary assistant D ng Kangwei Group. Matagal na siyang hindi namin regular na empleyado. Pumunta lang siya rito para tumulong pansamantala. Sino nang makakaalam kung ano ang personal niyang alitan kay Duoyan? Walang kinalaman ang Kangwei sa bagay na ito. Wang, hindi niyo ako pwedeng pabayaan. Ikaw naman talaga ang Wang, ang galing mong maghugas kamay. Gu, magsalita ka ng may ebidensya. Kung may ebidensya kang magpapatunay na ako ang nag-utos nito, itutuloy mo ang demanda laban sa akin. Gagawin ko talaga. Ang mga sample ko ay nanganganib ng makontamina. Hinihiling ko na palitan ang mga ito ng mga backup sample. At dapat itong i-seal ng organizing committee. At lagyan ng serial number para sa inspeksyon. Huwag kayong mag-alala, Jimsy. Gu, muli naming i-seal ang mga sample. At ibibigay namin sa pulisya ang mga taong sangkot. Masyadong kampante si Emily. Gu, ngunit ang pag-asa lang sa mga walang kwentang issue para makakuha ng atensyon ay walang silbi sa huli. Kahit palitan mo pa ang sample mo, kakayahan pa rin ang labanan sa huli. Tama. Ang mga madayang gawain ay hindi kailanman magtatagumpay. Nakarating ako, si Duoyan, sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi dahil sa mga pakana at panlilin lang, kundi sa patas na labanan. Sige, gusto ko iyang pagmamatigas mo. Patas na labanan. Yes titingnan natin kung ang Duoyan food mo, na umaasa lang sa kaunting diskarte at gimmick, ay makakayanan ang hamon. Wala nang saysay ang marami pang salita. Sa bidding mamayang hapon, doon natin makikita kung sino ang tunay na magaling. Huwag mong isiping dahil nagpalit ka ng sample at nagkunwaring biktima, ay makukuha mo na ang pabor ng mga hurado. Sa mundo ng negosyo, hindi nadadaan sa pagpapaawa o sa pagmamatigas ang pagkapanalo. Ang Kangwei ay matagal na sa industriyang ito. Matatag ang pundasyon namin dito. Hindi ito basta-basta mapapantayan ng isang baguhang kumpanyang tulad ng sa iyo, na nang iintriga lang sa bidding mamayang hapon. Ihintayin kong makita ang alas mo. Gusto kong makita kung sino ang lubos na matatalo sa huli. At lilisang bigo. Zutan, Zuren. Gu, sigurado po ba tayo walang problema? Ilang beses mo itong sinuri kanina? 3 beses po. Kung ganoon, magtiwala ka sa sarili mo. Nabalitaan ko ang nangyari sa storage room. Hindi nasira ang mga sample. At ang mga backup sample ay muli nang nasil. Gu, isang round lang ang meron ngayon. Alam ko, isang round lang ang magpapasya sa panalo o talo. Hindi magbibigay ang Shuxiangyuan ng pangalawang pagkakataon para magpaliwanag. Kung ganoon, kailangang manalo na tayo agad. Sige, upo ako doon at manunood. Wang, nandito rin si Kinhai. Ano naman kung nandito siya? Kahit gaano pa karami ang pera ng venture capital, hindi nito kayang lutuin ang base ng hotpot para sa kanya. Sa ating mga panauhin, at sa lahat ng mga supplier, magandang hapon. Ang bidding na ito para sa pambansang Unified Base Supplier ng Shuxiang Private Hotpot ay gagamit ng on-site evaluation system. Ngayong araw, magkakaroon lamang ng isang round ng komprehensibong evaluasyon
Kasama sa ebalwasyon ang lasa, katatagan, kaligtasan sa pagkain, kapasidad ng produksyon, zulan, sistema ng presyo at reputasyon ng kumpanya. Ang lahat ng mga sample ay muling i-seal at lalagyan ng numero ng organizing committee. Bubuksan ang mga ito sa harap ninyo. Lulutuin on-site at agad nabibigyan ng marka ng mga hurado. Ang resulta ng ebalwasyon ay direktang i-anunsyo pagkatapos ng round na ito. Isang round lang. Wala nang pagkakataong makabawi. Naku, parang mas kinakabahan pa ako rito kaysa noong nagpakasal ako. Ang una ay ang Kangway Group. Sa ating mga kagalang-galang na hurado, ang aming Kangway Group ay mahigit 20 taon nang namamayagpag sa industriya ng composite seasoning. Itong Kangway Golden Soup ay isang premium na beef tallow hotpot base. Gumagamit ito ng espesyal na timpla ng iba't ibang pampalasa. Angkop ito para sa mga high-end na restaurant chain. Para sa standardized na paghahanda ng hotpot, ang bentahe nito ay ang malinamnam na unang tikim. Litaw ang anghang at bango, at kontrolado ang gastos. Tamang-tama ito para sa pare-parehong lasa sa lahat ng sangay sa bansa. Direkta ang bango nito sa unang subo, at talagang ramdam ang anghang at pangingilabot. Mukhang maganda ang pagkakagawa nito para sa mass production. Garantisado ang bilis ng pagsisilbi. Ang unang tikim ay swak sa panlasa ng masa. Iba talaga kapag galing sa malaking kumpanya, sigurado. Paano pa makakalaban sa akin ang kusinera? Ihanda na ang selebrasyon. Sige po, Yenite. Wang, ang pangalawa. Doyan Food Supply Chain Co. Altui, CJ. Halina kayo sa taas, Dim. Gu, wag nating paghintayin ang lahat. Gu, ako na po. Wag na. Sabaw ng buto na may beef tallow. Mukhang bago yan sa pandinig. Kapag hindi nagawa ng tama, magiging malabo ang sabaw. Sa high-end hotpot, ayaw na ayaw ang maduming base. Ibang-iba ang bango nito kaysa sa Kangway. Chief Engineer Ying. Sa ating mga hurado, hindi ko na ito papahabain pa. Kung masarap ba ang base, malalaman nyo kapag tinikman nyo na. Hahaha, Demente. Gu, mukhang ang konsepto ng fresh bone beef tallow ay hindi madaling tanggapin ng mga profesional na hurado. Sinabi ko na sa inyo noon pa, ang hotpot base ay hindi nadadaan sa kwento. Kapag hindi naghalo ng maayos ang sabaw at beef tallow, malansa ito sa simula at nakakaumay sa huli. Ang ganitong simpleng pagkakamali, 10 taon nang hindi ginagawa ng Kangway. Kalokohan. Gu, may kakaiba sa hotpot base mo. Narinig mo yan? May kakaiba. Ang Shuxiang Yuan ay isang malaking proyekto. Paano ito ipagkakatiwala? Sa isang eksperimento lang ng maliit na pabrika. May kakaiba nga talaga, dahil hindi ito lasang gawa sa pabrika. Para itong niluto ng isang master chef sa kusina, na binantayan ang pagpapakulo ng buto, talo at pampalasa, nang mahigit 10 oras para makagawa ng isang kaldero ng tradisyonal na sabaw. Ang pagkunot ng noo ko kanina, ay hindi dahil hindi ito masarap. Hindi ko lang maintindihan kung paanong ang isang standardized na pa ay makakaabot sa ganitong kalidad. Ito na ang pinakamasarap na hotpot base na natikman ko sa buong buhay ko. Grabe ang papuri. Bihirang magsalita ng ganyan si Director Zhao sa harap ng marami. Sabi niya okay lang ang Kangway kanina. Pero dito, sinabi niyang hindi niya lubos maisip kung paano ito nagawa. Yehey! Nagtagumpay tayo, talagang nagtagumpay tayo. Director Zhao. Mga hurado. May gusto akong sabihin. Wang, oras na ito para sa pagbibigay ng score ng mga hurado. Ang tinutukoy ko ay ang pangkalahatang kakayahan ng supplier. Pagdating sa lasa, depende yan sa panlasa ng bawat isa. Kung sa tingin ng mga hurado, ay masarap ang produkto ng Duoyan. Nererespeto ko yon. Pero ang bidding na ito ng Shuxiang Yuan ay para sa pambansang supply, hindi para sa isang maliit na tindahan sa kanto. Kaming Kangway Group ay 20 taon na sa industriyang ito. Mayroon kaming 6 na fully automated production lines. At ang kapasidad namin ay mahigit 100,000 tonelada kada taon. Ang aming mga distributor ay nasa halos lahat ng probinsya sa bansa. Mula sa food safety, warehousing hanggang logistics. At after-sale service. Napaka-organisado na ng aming sistema. Pero paano naman ang Duoyan Food? Isang bagong pabrika na ilang buwan pa lang nag-ooperate. Magkano lang ba ang kapasidad nila kada araw? 50,000 packs lang. Ano nang gagamitin niya para magarantiya ito? Ang Shuxiang Yuan ay may operasyon sa buong bansa. Walang tigil na supply. At mayroon pang mga tuntunin sa pagbabayad. Ang isang malaking grupo tulad ng Shuxiang Yuan ay may panugit sa pagbabayad na hindi bababa sa 3 buwan. Kabubukas lang ng bagong planta ng Duoyan Food. Gipit na nga ang cash flow nila. Kaya ba niyang panindigan yan? Paano kung nasa kalagitnaan na at maputol ang pondo? Sino ang mananagot? Lagot na. Ginagamit niya ang laki ng kumpanya para ipitin tayo. Hindi lang siya marunong tumanggap ng pagkatalo. May punto si Wang Fugi. Nanalo ang Duoyan Food sa lasa. Pero sa laki ng produksyon talagang kulang pa sila. Sa pagpili ng supply ng Shuxiang Yuan, hindi lang masarap na pagkain ang tinitingnan. May mga panganib ang maliliit na kumpanya. Ngayon, kaya nilang magluto ng isang masarap na sabaw. Pero bukas, kaya ba nilang mag-deliver ng 100,000 kahon? Walang nakakaalam. Director Zhao, naniniwala ako na ang Shuxiang Yuan ay hindi itataya ang kapalaran ng kanilang bagong brand sa buong bansa sa pakikipagsapalaran sa isang maliit na planta.
Ako na ang sasagot sa tanong na iyan. Ako si Qin Hai, ang investment director ng Jingbi Ventures. At kinatawan din ng mga investor ng Duoyan Food. Una, ang plano para sa pagpapalawak ng bagong planta ng Duoyan Food ay nakarehistro na sa industrial park. May 2 karagdagang, fully automated hotpot base, production line equipment. Ang kontrata sa pagbili ay napirmahan na kahapon. Ang paunang bayad ay binayaran na ng Jingbi Ventures. Pangalawa, nagpa siya ang Jingbi Ventures na bukod sa orihinal na 0 milyong puhunan, ay magdaragdag pa ng 3 milyon sa Duoyan Food bilang pondo para sa pagpapalawak. Ang fund supervision account ay nabuksan na. Ngayong umaga, natapos na ang pag-aproba ng board of directors. Pangatlo, para sa proyekto ng Shuxiang Yuan, nakipag-ugnayan na kami sa 2 kwalipikadong planta ng pagkain bilang mga backup factory at pumirma na ng emergency production agreement. Sakaling magkaroon ng problema sa produksyon ng Duoyan Food, ang backup lines ay magsisimula sa loob ng 48 oras. Pang-apat, ang Jingwi Ventures ay handang magbigay para sa Duoyan Food ng supply contract na ito ng isang performance guarantee letter. Kung ang Duoyan Food ay magkaroon ng problema sa produksyon o pondo na magresulta sa paglabag sa kontrata, ang Jingwi Ventures ang mananagot sa garantiya. Kin, para sa isang maliit na planta, nagsusugal ka ng ganito kalaki. Namumuhunan ako sa mga kumpanya, base sa produkto, sa team, at sa tao. Kung may performance guarantee mula sa investor, at may backup production lines, mababawasan niya ang panganib sa produksyon, mula sa pananaw ng produkto. Mas pabor ako sa Duoyan. Sandali lang. Ziu, may iba ka pa bang katanungan? Siyempre meron. Ang pagsusuri sa supplier ay hindi lang tungkol sa produkto, kundi pati na rin sa integridad ng kumpanya. Ang pinagmulan ng result ng Duoyan Food ay matagal nang may kontrobersya. Ngayon, nagkataong nandito ang taong pinakaalam ang tungkol dito. Sa mismong lugar na ito. Liu Ying. Si Ina, Liu Ying, ay dating tagapamahala ng Guji Bone Broth Malatang. At hipag din ni Guduoyan. Ang tinatawag na bone broth recipe ni Guduoyan ay orihinal na, nabuo sa loob ng tindahan ng Guji. Inimbitahan ko siya rito ngayon dahil gusto kong marinig ninyong lahat ang sasabihin niya. Ang resipe na ito, kay Guduoyan lang ba talaga ito? Ginamit ba niya ang mga sangkap ng Guji? Ang mga kagamitan ng Guji? Ang mga suki ng Guji, para nakawin ang mga bunga ng negosyo ng tindahan. President Gyu, hindi ba't lagi mong sinasabing malinis ka, at wala kang itinatago? Kung ganoon, hayaan mong ang hipag mo ang magpaliwanag sa harap ng lahat. Wang Fugi, huwag mo siyang idamay dito. Pagsalitain mo siya. Yuan, Liu Ying, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Sabihin mo lang sa lahat, ang resipe ba ni Guduoyan ay nabuo sa loob ng tindahan ng Guji, gamit ang inyong mga sangkap at kagamitan, para subukan ito. At isa pa, noong nasa kusina pa siya, ano ba talaga yung mga pulbos na ibinubuhos niya sa kaldero? Ano ba talaga iyon? Hindi ba't mga hindi kilalang additives iyon? Bilang partner, ikaw ang mas nakakaalam. Nandito ako ngayon para linawin ang isang bagay. Sige, magsalita ka. Pinuntahan ako ni President Wang kagabi. At binigyan ako ng 200,000 na down payment. Inutusan niya akong tumayo rito ngayon. At sabihin sa harap ng madla na si Guduoyan ay ninakaw ang resipe ng Guji. Sabihin daw na dati siyang naglalagay ng mga hindi kilalang additives sa kaldero. Sabihin na may problema sa pagkatao niya. At hindi siya karapat dapat maging supplier ng Shuxiang Yuan. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Hindi ako nagsisinungaling. May recording ako. Subukan mong galawin siya. Igiit mo lang na ang resipe ay sa Guji. Igiit mo na may inihalo siyang kung ano-ano. At ako na ang bahala sa iba. Pero ang ibinubuhos niya noon ay mga ordinaryong pampalasa lang. Wala siyang inihalong bawal. Mahalaga ba kung totoo o hindi? Kapag nagkagulo sa bidding, hindi na siya pipiliin ng Shuxiang Yuan. Guluhin mo lang ang sitwasyon. Bibigyan kita ng 200,000. At ako na rin ang bahala sa anumang danyos. Paano naman yung nangyari kay Xiaoli noon? Hindi malinis ang trabaho niya. Huwag mo nang alalahanin yon. Gawin mo lang ang sinasabi ko ngayon. At maipapasok ko rin si Guksu sa trabaho. Hayop ka. Ang resipe ni Guduoyan ay hindi sa Guji. Kumita ang Guji noon. Dahil sa kanya, dahil araw-araw siyang gumigising ng alas 4 ng madaling araw para magpakulo ng sabaw. Kung paano ilaga ang buto ng baka. Kung paano kontrolin ang apoy. At kung kailan ilalagay ang mga pampalasa. Lahat yon ay pinaghirapan niyang diskubrihin mag-isa. Noong mga panahong iyon kami ni Guksu, wala kaming ginawa kundi tumanggap ng pera, magbilang at magtamad-tamaran. Nang kumita ang tindahan ng 1.5 milyon sa katapusan ng taon, binigyan lang namin siya ng 20,000. Hanggang sa mapilitan siyang umalis, hindi niya ninakaw ang sa amin. Kami ang nagnanakaw ng kanyang paghihirap. Ang litratong kumalat sa internet noon. Ako rin ang nagbigay noon kay Xiaoli. Ang ibinubuhos sa litrato ay hindi chemical na additive, kundi isang supot ng ordinaryong pampalasa. Para mabawi ang resipe, hinayaan ko si Xiaoli na magpakalat ng maling balita. Masama ako at tanga. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang sabihin ang totoo. Peke, lahat yan ay peke. Pwedeng i-edit ang recording. Binayaran siya ni Guduoyan. President Wang, President Wang. Ang komite ay tatawag agad sa pulis. Ang Kangwei Group ay pinaghihinalaang sumisira sa patas na kompetisyon. Habang wala pang resulta ang investigasyon, kakanselahin ang inyong kwalifikasyon sa ebalwasyong ito. Anong karapatan ninyong kanselahin ang kwalifikasyon ng Kangwei? Kami ay isang nangungunang kumpanya sa probinsya. Hindi iyon mahalaga. Sa pagpili ng supply ng Shuxiang Yuan, hindi lang kapasidad ng produksyon ang tinitingnan namin. At tinitingnan din ang prinsipyo. Ang kumpanyang umaasa sa panunuhol ng saksi, pagsira ng mga sample, at malisyosong pag-frame sa mga kakumpetensya, ay hindi karapat dapat pumasok sa supply chain ng Shuxiang Yuan.
Gudoyan, huwag kang masyadong magalak. Hindi pa ito tapos. Wang, sa negosyo, hindi nakakatakot ang matalo sa lasa. Pero kapag pagkatao na ang natalo, hindi ka na muling makakabangon. Sino si Wang Fugi? Tungkol sa kaso ng pagsira ng sample. Sa convention center at hinala ng paninirang puri sa negosyo. Pati na ang panunuhol para sa maling testimonya. Pakiusap, sumama ka para sa investigasyon. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Makiisa po kayo. Salamat sa gabay ng mga ninuno. Matapos ang komprehensibong pagsusuri ng panel, sa bidding na ito para sa pambansang Unified Soap-based Supplier ng Shuxiang Private Hotpot, ang Doyan Food Supply Chain Co. Altri, ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lasa, katatagan ng produkto, pagsunod sa food safety, kasiguruhan sa supply, at sa kabuang plano. Napagpasyahan ng panel na ang Jew Province, Doyan Food Supply Chain Co. Altri, ang magiging napiling supplier para sa Shuxiang Private Hotpot Project ng Shuxiang Yuan Group. Pagkatapos makumpleto ang factory audit at kumpirmasyon ng mga detalye ng kontrata, formal nang lalagda ang magkabilang panig sa taunang kasunduan sa pagbili. Nanalo tayo, kapatid. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Congratulations, President Gu. President Qin, magiging abala na tayo nito. Sanay na ako sa iyo. Hindi ka talaga nagbibigay ng pagkakataong makahinga. President Gu, umaasa ako na kapag nagsimula na ang formal na partnership, ang inyong mga produkto ay magiging kasing stable ng hotpot na ito ngayong araw. Kung bawat batch ay ganito ang lasa, siguradong magiging matatag ang reputasyon ng Shuxiang Private Hotpot. Huwag kayong mag-alala, President Xiu. Personal kong babantayan ang bawat batch. President Gu. Salamat sa nangyari ngayong araw. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Maraming beses kitang pinahamak noon. Ngayon lang ako hindi nagpatuloy sa pagiging masama. Pinuntahan ako ni Wang Fugi kahapon. Sabi niya basta't magtestigo ako, babayaran niya ang mga danyos ko, at bibigyan pa ng trabaho si Guksu. Muntik na akong pumayag. Pero nang maisip ko, ang paraan ng pagtawag sa akin ng anak ko, hindi na ako makatulog. Hindi. President Gu, dati talaga hindi ako. Liu Ying, ang mga atraso mo noon, ay hindi mabubura dahil lang sa ginawa mo ngayong araw. Alam ko, ituloy mo ang pagbabayad ng dapat bayaran, at ang pampublikong paghingi ng paumanhin walang dapat malaktawan. Gagawin ko, pero ngayong araw, kahit paano ay nakahakbang ka sa tamang landas. Liu Ying, harapin mo muna ang lahat ng pananagutan mo. Ang iba pang bagay, pag-usapan na lang natin sa susunod. CJ. Kapatid, sabi ni Director Zhou, magpapadala siya ng audit team bukas ng umaga. Sa planta natin, kailangan na nating bumalik para maghanda. Guksu, sabihan ang warehouse, lahat ng raw materials. I recheck ang lahat ng records. Kuya Wang, ang production line records, equipment records, at inspection reports. Ayusin niyo lahat yan ngayong gabi. Sige po, babalik na ako sa planta ngayon din. Tapos na ang proseso para sa karagdagang puhunan. Darating na ang unang bahagi ng pondo bukas ng umaga. President Qin, malaki ang utang na loob ko sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag kang magmadaling magbayad. Palagin mo muna ang investment ko ng doble. Makakaasa ka. Abiso ng pagpasa sa audit. Alainan. Nakuha talaga natin ang kontrata. Kuya Wang, sabihan mo ang production department. Simula bukas, lumipat na tayo sa Shuxiang Yuan standard para sa mga batch. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong mali sa unang batch. Kakaselyo lang natin ng 50 milyong kontrata. Hindi mo man lang kami binigyan ng 5 minuto para magsaya. Magsaya na lang tayo kapag maayos nang nakarating sa warehouse ang unang batch. President Gu, sa ganyang ugali mo, hindi nakakapagtakang nanalo ka. Kasabay nito, alinsunod sa settlement agreement. Sa forum ng University City at sa mga pahayagan, ay 3 araw na sunod-sunod na humingi ng paumanhin si Liu Ying. Ibinenta niya ang kanyang mga bag at alahas, at unti-unting ibinayad ang danyos sa account ng Doyan Food. Ang balita tungkol sa pag-disqualify ng organizing committee sa Kangwei Group ay mabilis na kumalat sa industriya. Si Wang Fugi dahil sa panunuhol ng saksi at pag-uutos na sirain ang mga sample ng kalaban ay inaresto ayon sa batas. At si Xiaoli naman ay muling isinailalim sa investigasyon. Line 3, bantayan ang temperatura. Dapat walang kahit anong pagbabago sa batch ng Shuxiang Yuan. Magandang araw, Factory Manager Wang. Packaging Group, bilisan nyo. Huwag nyo patagalin ang mga truck. Team Leader Gu, overtime ka na naman ngayon. Kailangan na ng Shuxiang Yuan ang mga produkto bukas ng umaga. Tatapusin ko lang bantayan ang batch na to bago umuwi. Sa sipag mong yan, akalain ng iba na sa iyo ang pabrikang ito. Hindi sa akin ang lugar na to. Pero ang trabaho ko ay galing sa ate ko. Galing kay President Gu. President Gu, lumabas na ang financial audit para sa ikatlong quarter. Ang net profit para sa quarter na ito ay lumampas ng 30% sa inaasahan.
Sa pagtatapos ng quarter na ito, ang kabuang net profit ng kumpanya para sa taon ay umabot na sa 23.6 milyong yuan. Ibig sabihin, ang bet agreement niyo ni President Kim ay natapos ng mas maaga. Kung hindi ito maabot, mapupunta sa akin ang absolute control ng kumpanya. President Q, congratulations. Natapos mo ang hamon ng mas maaga. President Kim, hindi na sayang ang puhunan mo. Hindi lang basta hindi na sayang. Malaki ang kinita ko. Sabi ng Board of Directors, pwede na nating simulan ang susunod na round ng financing. Base sa kasalukuyang cash flow at kita, ang Duoyan Food ay nagkakahalaga na ng hindi bababa sa 500 milyon. Ma, magkano? Factory Manager. Factory Manager Wang, ang isa 0% mong share. Ngayon, ay napakamahal na. Akong si Lao Wang, magiging boss Wang na pala sa buhay na ito. Neng. Noong malapit nang malugi ang luma kong pabrika, naglapag ka ng 100,000 sa mesa at sinabing, ibabalik ko sa iyo ang 300,000 sa loob ng 3 buwan. Hindi ko talaga akalain noon. Naabot tayo sa ganito. Alam ko na yan. Gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Nakapagtataka, hindi mag-overtime si President ko ngayon. Bihira itong mangyari. Totoo yan. Mula nang lumaki ang pabrika, maagang dumarating at gabing-gabi na kung umuwi si President Yu. Ngayon lang talaga natin ito nakita. Iba ang araw na ito. Bisperas ng bagong taon ngayon. Ay naku, sa sobrang pagtutok sa production at paghahabol sa mga order at sa araw-araw na pagharap sa assembly line, nakalimutan ko na kung anong petsa na. Bisperas na pala ng bagong taon. Magbabagong taon na. Kaya pala pumayag ka na ngayon na huwag nang magmadali. Huwag muna nating madaliin ang pag-uusap tungkol sa funding. Kahit gaano pa tayo kabisi, dapat tayong magpahinga ngayong bisperas ng bagong taon. Umuwi muna tayo para makasama ang pamilya. At isa pang formal na anunsyo para sa lahat ng empleyado. Madaragdagan ang year-end benefits natin ngayong taon. Lahat ng empleyado, makakatanggap ng 20,000 yuan na New Year ang PAO. Para sa logistics, at sa mga frontline staff na mag-o-overtime, may dagdag pang isa 0,000 yuan na allowance. Nagsumikap kayong lahat kasama ang kumpanya sa buong taon. Salamat sa inyong sipag. Gusto kong maging panatag ang lahat at magkaroon ng masayang bagong taon. Taglamig, isa na namang bisperas ng bagong taon. Mama, kailangan ko po bang liitan ang pagpitas sa mga dahon na ito? Hindi na. Mamaya, iluluto ni Mama yan para sa iyo. Sige po. Ako na ang magbubukas ng pinto. Chicheng. Chilili, Chicheng. Nandito si Tito Wang para makikain. Hahaha. Happy New Year po, Tito Wang. Kuya Wang, huwag mong bigyan ng masyadong marami. Naibigay ko na. Wala namang bawian. Ano bang magagawa niya? Happy New Year po, Tito Kin. Happy New Year. Tanggapin mo na. Salamat po, Tito Kin. Salamat po, Tito Kin. Mas magalang ka pa kaysa sa mama mo. President Kin, nandito ka ba para kumain o para mamintas? Nga pala, walang usapang trabaho ngayon. Kung sino ang magbanggit ng trabaho, siya ang maghugas ng pinggan. Duoyan. Pasensya na at naging abala pa si mama sa iyo. Bagong taon ngayon. Huwag na nating pag-usapan yan. Lola, huwag ka nang umiyak. Napakabango ng hotpot na niluto ni mama. Lola, huwag na pong umiyak. President Gu, ako na po ang maghugas ng gulay. Nasa bahay tayo ngayon. Tawagin mo na lang akong ate. Ek. Balatan mo na ang mga patatas. Huwag masyadong makapal ang balat. Ihatid ko lang itong dumplings tapos aalis na ako. Nandito ka na sa pinto. Tuloy ka, kumain ka muna. Pwede ba ako? Bagong taon ngayon. Halikayo, halikayo. May i-anunsyo ako. Espesyal ang mga bisita natin sa habag na ito. Ang chairman ng Duoyan Food, ang factory manager, ang warehouse supervisor, ang investor at ang ating munting boss sa hinaharap. Nandito na ang lahat pati si Nanan. Hahaha, hindi po ako munting boss. Gusto ko pong maging doktor. CJ, maging doktor ka. Sana ay patuloy na kumita ang Duoyan Food sa susunod na taon. At sana ay hindi na masyadong magpakapagod si President Gu. At mas marami ng tulog. Dapat lang na i-wish yan. Kapag nagpatuloy siya sa pagpupuyat, hindi ko na siya mahahabol. Hahaha, Happy New Year. Ek, salamat at binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Salamat, ako na ang mag-aalaga kay mama mula ngayon. Salamat, pagbubutihin ko rin ang trabaho sa factory. Hindi kita ipapahiya. Galingan mo. Mas mahalaga ang gawa kaysa sa salita. President Gu, may kulang pa akong 30,000 yuan para sa danyos. Pagkatapos ng bagong taon, magtatrabaho ako sa training school. At itutuloy ko ang pagbabayad. Kumain muna tayo. Mama, may iginuhit akong regalo para sa iyo. Mama, maganda ba ang drawing ko? Ang ganda. Mama, sana hindi ka na masyadong mapagod sa susunod. Halikayo, mag-toast tayo. Halika, Kuya Wang, cheers. Cheers. Ang buhay ay parang itong hotpot. Parang sabaw na dahan-dahang nilaga mula sa sariwang buto. Matapos dumaan sa matinding pagsubok ng apoy, upang alisin ang lahat ng dumi at pagkabalisa. At ang tanging mananatili ay ang pinakapuro at pinakatunay na nag-iiwan ng hindi malilimutang sarap.
Ang pinakamasarap na lasa sa mundo.